6 na taon na ang nakalipas. Ako mismo ang pumunit ng admission letter ng nanguna sa buong bayan. Kailangan ni kuya na bumili ng bahay sa syudad para makapag-asawa. Si ate naman gustong mag-abroad para umasenso. Dahil gusto nilang umangat sa buhay. Kaya magpapakatanga na lang ako. Para maging tuntungan nila. Fan, busy ka ba? Magpahinga ka muna. Fan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba talaga ang takbo ng presyo ng baboy? Yung 30 baboy ko, ibenta ko na ba ngayon? O maghihintay pa ako? Tio Zhang, sobra naman po ang puri nyo sa akin. Tagapag-alaga lang po ako ng baboy. Fan, huwag ka nang magkunwari. 6 na taon na ang nakalipas, top 1 ka sa buong bayan. Hindi ka nagkolehiyo. Bumalik ka para asikasuhin yung palpak na piggery na walang sinumang gustong humawak. Pero itinaguyod mo hanggang sa naging pinakamalaki sa buong bayan. Kung hindi mo alam ang takbo ng presyo, wala nang ibang nakakaalam dito sa bayan. Huwag pa. Tio Zhang, kung naniniwala po kayo sa akin, huwag niyo po munang ibenta. May inilabas na anunsyo ang probinsya. Dodoblehin daw ang bibilhin nilang baboy bago matapos ang taon. Sa pagtatapos ng taon, tataas ng doble ang presyo ng baboy. Kung ibebenta niyo ngayon, para na kayong nagtapon ng ginto. Sabi ni Fan tataas, edi tiyak na tataas nga. Hoy Zhang, ang swerte mo naman. Hula-hula ko lang yan. Lin Fan, kailan mo ba talaga ako papakasalan? Ikinasal na si Li Kui ng kabilang baryo. Nagbigay ng 800 pisong dote ang pamilya ng lalaki, pati na rin makinang panahi. Ako, 3 taon na tayong magkasama. Wala pa rin kasiguraduhan. Mier, huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, ilalabas na ang huling batch ng mga baboy. Kikita tayo ng hindi bababa sa 50,000. Malaking colored zili, makinang panahi, lahat ng magagandang gamit. Wala akong papalampasin ni isa. At papakasalan kita ng ingrande. Ilang beses mo na bang sinabi yan? Sa pagkakataong ito, totoo na. Maghintay ka lang ulit sa akin. Ako, si Lin Fan, sa buong buhay ko. Ang tanging gusto ko ay bigyan ka ng magandang buhay. CJ, panindigan mo ang sinabi mo. Hindi ko na talaga kayang maghintay pa. Itay, inay, anong ginagawa ninyo? 5,000. Ang mga baboy pa lang sa babuyan ay nagkakahalaga na ng 50,000. Idagdag pa ang kulungan at mga kagamitan. Ibinenta nyo lang ng 5,000. Ang kuya mo nakahanap na ng bahay sa bayan. Kulang siya ng 3,000 para sa pambayad. Ang ate mo naman kailangan pa ng 2,000 para sa visa. Kung hindi ibebenta ang babuyan, saan tayo kukuha ng pera? Pero hindi dapat ibenta ng ganyan. Tataas ang presyo ng baboy sa katapusan ng taon. Kapag naibenta ang mga baboy na ito, siguradong wala kang utang na loob. Ang kuya mo ay manager sa bayan. Ang ate mo ay malapit ng mag-aral sa ibang bansa. Sila ang karangalan ng ating pamilyang Lin. Ano bang masama kung magpaparaya ka para sa kanila? Dapat lang naman. Itong babuyan. Ako lang mag-isa. Ang bumuhay muli mula sa pagkalugi. Isinuko ko na ang pagpasok sa kolehiyo. Pinagparaya ko na ang kolehiyo. 6 na taon. Tama na, tama na. Napirmahan na ang kontrata. Lansado na ang lahat. Sa perang ito, sapat na para sa down payment ng bahay ni kuya. May pambayad na rin para sa visa ni ate. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Hindi kaya may tama ka na sa ulo? Itay, inay, may isa akong tanong sa inyo. Mula noong 16 anyos ako hanggang ngayon. Ilang taon na akong nagtrabaho sa kulungan ng baboy na ito. Bakit mo pa binibilang iyan? 6 na taon. Pinunit ko ang acceptance letter ko. Ako ang gumastos sa pag-aaral ni kuya. Ako ang nag-ipon para makapag-abroad si ate. Ni hindi pa nga ako nakakapag-asawa. Tapos tatalikuran ninyo ako. Ibinenta nyo ang babuyan sa halagang 5,000. Anong isinisigaw mo dyan? Pinapakain ka at binibihisan ng pamilya. Hindi ba't obligasyon mong mag-alaga ng baboy? Ang kuya at ate mo, mga edukadong tao. Nga. Ang kuya mo sa opisina magtatrabaho. Ang ate mo naman sa ibang bansa nag-aral. Kapag naging matagumpay na sila, matutulungan ka rin nila. Saan ka lugi dyan? Tulungan ako. Ang pambili ng bahay ni kuya. Sa babuyan ko kinatas. Ang pampaaral ni ate sa abroad. Sa babuyan ko rin kinatas. Kailan nila ako tinulungan? Simula sa araw na ito, ang pagtanda ninyo. Kay kuya kayo lumapit. Kay ate kayo lumapit. Huwag nyo akong hahanapin. Ang kuya at ate mo ay para sa mas malalaking bagay model. Wala silang oras para asikasuhin tayo. Kung hindi mo sila aasikasuhin, sino pa? E di hintayin natin kung kailan sila magkakaroon ng oras.
Sige, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Saan ka naman pupunta? Tandaan mo ang sasabihin ko. Wala pang 2 araw, babalik ka ritong gumagapang sa gutom. Mi, bakit ka nandito? Lin Fan, maghiwalay na tayo. Kanino mo narinig yan? Alam na ng buong baryo. Ang babuyan, ibinenta ng mga magulang mo. Sa halagang 5,000. Iniwan ka nilang walang-wala. Wala ka man lang matutuluyan. Paano mo ako pakakasalan yan? May, pakinggan mo ako. Pupunta ako sa bayan para magsimulang muli. May kakayahan ako. Magsisimulang muli. Lin Fan, gumising ka sa katotohanan. Ang 6 na taon mong ipon, basta na lang kinuha ng mga magulang mo. At ibinigay lahat sa kuya at ate mo. Hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo. Paano mo pa ako poprotektahan? Ako, 3 taon kitang hinintay. 3 taon. Ang ibang mga babae, nag-asawa na at nagkaanak. Habang ako, nagtitiis sa tabi mo. Sabi mo, pakakasalan mo ako kapag naibenta na ang mga baboy. Naniwala ako. Sinabi mo bibigyan mo ako ng kasal. Naniwala rin ako o ngayon ano na. Wala na ang babuyan. Ano pa ang paniniwalaan ko? May, kikita ako ng sapat na pera. At bibigyan kita ng magarbong kasal. Kuya, ipagdiwang natin ang pangalawa nating ate. Nakuha na niya ang visa niya sa Amerika. Talagang sinuwerte ang pamilya nating Lin. Pagdating ko sa Amerika at nakapagtapos na. Ang pamilya natin na ang pinakakilala sa buong bayan. Siyempre naman, simula ngayon ipagkakalat ko sa lahat, na ang hipag ko ay galing sa Amerika. Ano nang amoy yon? Lin Fan, bakit ka nandito? Kuya, ibinenta ni nanay at tatay ang babuyan. Huwag ka munang lumapit. Ang baho mo, amoy tae ka ng baboy. Bagong bili lang itong bestida ko. Masisira to kapag kumapit ang amoy mo. Kuya, may gusto sana akong pag-usapan sa inyo. Ano iyon? Gusto ko sanang sa bayan. Magsimula ng maliit na negosyo. Para makapagsimula, sapat na ang 100 piso. 100 piso. Araw-araw kang nagpapakahirap doon. Anong negosyo naman ang gagawin mo? Lin Fan, nanaginip ka pa ba? Hindi mo nga natapos ang high school. Halos hindi ka pa nga marunong magbasa. Tapos sasabihin mo saking magnenegosyo ka. Kuya, ibabalik ko ang 100 piso. Bunso, alam mo ba itong visa ko? Magkano ang ginastos? 2,000 piso. Ang down payment ng kuya mo sa bahay na to ay 3,000. Saan galing ang perang iyan? Pinagbentahan lahat ni nanay at tatay para lang mabuo yan. Tapos ngayon, hihingi ka na lang basta ng 100. Anong kapal ng mukha mong humingi? Yung perang yon, ako ang kumita galing sa pag-aalaga ng baboy. Kinita mo sa pag-aalaga ng baboy. Ang babuyan na iyon ay kinananay at tatay. Anong kinalaman mo doon? Dapat lang na magtrabaho ka. Lin Fan, tandaan mo itong sasabihin ko. Huwag kang mag-iisip na magpapahiya ka dito sa bayan. Tingnan mo nga iyang itsura mo. Nakatayo ka pa naman sa tapat ng bahay ko. Paano kung makita ka ng mga kapitbahay? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Bilisan mo at bumalik ka na sa probinsya. Umuwi ka na. Bakit ako uwi? Umuwi ka para alagaan si nanay at tatay. Mahigit 20 taon kang pinalaki ni nanay at tatay. Kung hindi ikaw ang mag-aalaga sa kanila, sino pa? Ako at ang ate mo ay may mga negosyo. Sobrang abala kami. Kumpleto naman ang kamay at paa mo. Hindi ka naman magugutom sa pagsasaka. Pero pinipilit mo pa rin pumunta rito sa syudad. Kahit 100 piso wala ka. Nakakahiya, hindi ba? Bunso, hindi sa ayaw kitang tulungan. Hindi ka talaga para sa pagnenegosyo. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Umuwi ka na at magsaka. Mamuhay ka ng simple. Mas mabuti pa iyon kaysa sa kahit ano. 100 piso, papahiramin mo ba ako o hindi? Hindi. Lumayas ka at bumalik sa probinsya. CJ. Itong 100 piso. Tatandaan ko ito. Iyan pa ang magnenegosyo. Siguro sa susunod na buhay, kinuha na naman ng otoridad ang pwesto ko. Nanga na naman ako ngayong gabi. Hoy Per, gusto mo? Salamat. Dito ka rin ba sa ilalim ng tulay tumatambay? Sa suot mo, mukha kang tagapag-alaga ng baboy. Dati. Kung ganoon, mas malala ka pa sa akin. Ako, kahit paano, mayroon pang 1 kahon ng cassette tape na pwedeng ibenta. Ikaw. Ako, balak kong magtayo bukas sa sentro ng bayan. 1 pwesto. Magtitinda. Anong ibebenta mo? Pritong pork chop. Pork chop. Ikaw lang, may pera ka ba dyan? Wala, pero may talento ako. Mapapakain ka ba ng talento mo? Yang cassette tape mo, magkano isa? 2 piso. Ang puhunan, 80 centimos. Ilan ang nabebenta mo sa isang araw?
Kapag maganda ang benta, 20 piraso. Kapag matumal, sambat-samba lang. Kahit isa, walang nabibili. Saan ka ba nagpupwesto? Sa eskinita sa likod ng department store. Kaya pala hindi mabili. Sa likod ng department store, ang mga dumadaan doon ay mga supplier. Sila, mayroon sa bulsa. Daladalang libo-libong pambayad sa paninda. Sino naman ang hihinto? Para gumastos ng 2 piso para sa cassette tape mo. Kung ganun, saan ako dapat pumunta? Sa labas ng sinehan. Kapag tapos na ang huling palabas, mga kabataan, palabas na magkaakbay kasama ang mga syota nila. Puno ang isip nila ng mga kanta mula sa pelikula. Kapag pumwesto ka doon, at isinigaw mong movie soundtrack, 2 piso isang kahon. Maniwala ka't sa hindi, sa isang gabi lang. Makakabenta ka ng 50 kahon. Teka, paano mo nalaman ang mga yan? Ang tawag dyan ay tamang pag-target ng customer. Ibenta ang produkto sa mga taong gustong-gusto itong bilhin. Tamang pag-target ng customer. Kuya Fan, sabihin mo nga ulit, bukas, doon ako. Sa may intersection sa sentro, maglalagay ng stall ng pork chop. Itong pwestong 2. Sa umaga, mga mamamalengke ang dagsa ng tao. Sa tanghali, uwian ng mga taga-pabrika. Sa gabi, mga namamasyal sa night market. 3 bugso ng mga customer. Isang stall lang ang sasalo sa lahat niyan, wala pang kalahating taon. Lahat ng tao sa buong bayan. Pipila para lang sa pork chop ko. Seryoso ka ba? Ako, si Lin Fan, sa buong buhay ko. Magiging pork chop king ako ng buong bansa. Mababa ang tingin sa akin ng kuya at ate ko. Iniisip nila na isa lang akong hampas lupa. Sige, ipapakita ko sa kanila. Kung gaano kalayo ang mararating ng isang hampas lupa. Sige, bukas ng alas 5 ng umaga. Magkita tayo sa intersection. Kuya Fan, itong mga karne, puro. Retaso lang na tinira ng iba. Pwede pa ba tong kainin? Kasimto. Kaunti lang ang litid at pantay ang taba. Mas masarap gawing pork chop kaysa sa lomo. Itong mga retaso. Kahit ipangkain sa aso, walang kumukuha. Kunin mo na lahat. 10 piso kada kilo. 6 pesos, kukunin ko na lahat. Mula ngayon, ang mga retaso araw-araw. Sa akin mo na ibigay. Sige, kunin mo na. Kuya Fan, giniling na karne at pampalasa. Wala pang 3 piso lahat. Sigurado kang kikita tayo ng daan-daan dito. Sumunod ka lang sa akin. Mamayang gabi malalaman mo. Kuya Fan, sobrang liblib naman ang pwesto natin. Yung mga tao doon lahat pumupunta sa malaking kainan. Sino namang pupunta dito sa sulok na to? Tabatandaan mo to sa pagnenegosyo. Kahit natago ang pwesto basta masarap dadayuhin ka. Magmasid ka lang mamayang gabi. Ito lang. Shit, anong amoy yon? Anong amoy yon, ang bango? Parang galing sa iskinita doon. Dala ng hangin. Kuya Fan, pumipila na sila. Lahat sila nakapila. Yung mga customer ng malaking restaurant. Lahat lumipat dito sa tin. Boss, 3 pa nga. Itong pork chop. 10 beses na mas masarap pa sa luto ng sikat na restaurant. Kuya Fan, 327 piso. 327 sa isang gabi lang. Sa pagbebenta ko ng cassette tape, 1 taon ko yang di kikitain. Nagsisimula pa lang tayo. Bukas doblehin natin ang pwesto. Boss Wang, boss, bumalik na lang kaya tayo at mag-isip ng ibang paraan. Yung 300,000 halaga ng paninda sa bodega. Huwag mo nang ipaalala. Nakatingga sa akin ang 300,000 halaga ng paninda. Kapag dumating na ang deadline ng utang sa bangko sa katapusan ng taon, kailangan ko nang isara tong department store ko. Anong amoy yon? Parang galing doon ang amoy. Pabili ng isa. Masarap tong pork chop. Iho, medyo tago itong pwesto mo. Bakit ang lakas ng negosyo? Hindi mahalaga ang pwesto. Basta masarap, dinarayo talaga ng mga tao. Pakinggan mo. Isang nagtitinda lang sa tabi-tabi. Mas malinaw pa mag-isip sa akin. May 300,000 pisong halaga ng stock ako na nakatambak sa bodega. Kahit nakasele, walang bumibili. Sa sobrang problema, halos makalbo na ako. Boss Wang, yung batch ng paninda natin, mahirap talagang ibenta. Sobrang sari-sari kasi ng estilo. Alanganin, hindi pang high-end, hindi rin pang masa. Alam kong mahirap ibenta.
Ang tanong, paano natin ito ibebenta? Binagsak ko na ang presyo sa 60%. Kahit isang langaw sa mall, walang dumagdag na pumasok. Hindi mabenta kahit naka-discount. Ibig sabihin, wala sa presyo ang problema. Nasa ugali ng tao. Habang mas mura ang isang bagay, mas lalong iniisip ng tao na wala itong halaga. O sige, ano sa tingin mo ang problema? Kung ibebenta mo ng bagsak presyo, iisipin lang ng customer. May depekto ba ang produktong to? Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Yang 300,000 pisong halaga ng paninda mo, paghiwa-hiwalayin mo. Yung 10 pisong halaga, ihalo mo sa 100 pisong halaga. Ibalot mo sa craft paper. Selyuhan mong mabuti, para walang sinuman ang makakakita kung ano ang laman. Bawat kahon, ibenta mo sa iisang presyo na 30 pesos. Anong ibig sabihin yan? Hindi makikita ang laman sa loob. Sinong bibili niyan? Kaya nga sila bibili. Magsulat ka ng isang linya sa labas ng kahon. Maaari kang gumastos ng 30 pesos. Para makakuha ng bagay na nagkakahalaga ng 100 piso. Lahat ng tao may pagkasugarol. Gagastos sila ng 30 pesos. Pumusta ka sa isang bagay na 100 ang halaga. Sa 10 taong dadaan, 8 ang gustong sumubok. May isang gumastos ng 30. At nakakuha ng bagay na 100 ang halaga. Ipagmamayabang niya yan kung saan-saan. Kapag narinig yan ng iba, mag-uunahan silang pumunta sa tindahan mo na parang mga baliw. Hindi dahil maganda ang paninda mo, kundi dahil hindi sila papayag na matalo. Yung iba kumita na. Sila, wala. Ang tawag dyan ay blind box bundling. Tapos sa unang araw, magbenta ka ng 500 kahon. Sa pangalawang araw, 300 lang. Araw-araw, mahaba ang pila sa labas. Kapag nahuli ka, hindi ka na makakabili. Bakit paunti ng paunti ang benta? Dahil habang hindi nila mabili, mas lalo nilang gustong bilhin. Hindi takot ang mga tao na gumastos. Ang kinatatakutan nila, yung iba nakabili na. Sila, wala. Habang mas kakaunti ang paninda mo, mas lalo silang mag-aagawan. Ang tawag dyan ay hunger marketing. Boss Wang, okay lang po ba kayo? Ang tagal ko nang nagnenegosyo. Pero wala pang kahit sino ang nagpaliwanag sa akin ng mga ganitong bagay. Iho! Grabe, ang galing-galing mo talaga. Isa lang akong ordinaryong nagtitinda sa bangketa. Huwag mo nga akong lokohin. Itong mga sinasabi mo, pumunta pa ako sa syudad para makinig sa mga lecture ng mga propesor sa universidad. Pero hindi ko to narinig sa kanila. Kuya, lahat ng sinabi ni Kuya Fan. Sinulat kong lahat. Anong precise customer acquisition, hunger marketing, blind box bundling. Kahit hindi ko maintindihan, alam kong lahat yan, siguradong tatama. Tol. Heto, konting pasasalamat ko lang. Sana ay matulungan mo akong magbigay payo. Tungkol sa mga problema sa negosyo. Ang bayad ay pwede nating pag-usapan mamaya. Huwag na. Nagbebenta lang ako ng pork chop. Ang mga paninda mo, sundin mo lang ang paraan na sinabi ko. Mga kalahating buwan lang, mauubos na yan. Boss Wang, kung gusto mo talaga akong pasalamatan. Sa susunod kapag nagkaproblema ang pwesto ko ng pork chop, alalayan mo na lang ako. Tandaan ninyo ang taong ito. Simula sa araw na ito, kung sino man sa kalye na ito ang mga has na galawin ang pwesto niya, ay ako, si Wang Jianguo, ang kinakalaban niya. Kuya Fan, tinanggihan mo pa ang 5,000. 5,000 rin yon. Hindi mabibili ng 5,000. Ang utang na loob sa'yo ng boss ng department store. Idol, Kuya Fan. Pero pakiramdam ko, yayaman ka talaga balang araw. Dahil sa epekto ng National Stockpiling Policy ng gobyerno, tumaas ng 3 beses ang presyo ng baboy. Kuya Fan, Kuya Fan. Bakit ka sumisigaw? 3 beses kong kinompute. Ang net profit sa libro, 200,000. Noong nakaraang taon, doon ka sa ilalim ng tulay. Sinabi mo sa akin. Ngayon, naniniwala na ako. Lubos na akong naniniwala. Nagsisimula pa lang tayo. Bakit ka nagmamadali? Nagsisimula pa lang tayo. Ang tatay ko, buong buhay siyang nagbanat ng buto. Ang kuya at hipag mo. Kahit 100 hindi ka man lang pinahiram. Kapag nalaman nila, baka kung ano pa. Hello, Linky Pork Chop. Para kay Kuya Fan. Kuya Fan model. Isang matandang babae ang tumawag. Lola mo raw. Lola, Fancy. Ikaw ba yan? Miss ka na ni Lola. Mahigit 1 taon ka nang wala, ni hindi ka man lang nagparamdam. Lola, okay lang po ako dito sa bayan. Kamusta po kayo? Okay lang si Lola. Fancy, may malaking nangyari sa bahay. Ang mama't papa mo, yung gulayan sa tabi ng babuyan, gigibain ng gobyerno para sa itatayong highway. Binayaran sila ng 100,000. Tuwang-tuwa ang mga magulang mo. Nagpapahanda sila sa bahay. Umuwi na rin galing abroad yung ate mo. Kumpleto ang buong pamilya.
Ikaw na lang ang kulang. Fancy, alam ni Lola na may sama ka ng loob. Sa mga ginawa ng magulang mo, wala nang magawa si Lola doon. Pero pinapakiusapan ka ni Lola na umuwi ka muna. Para makita ka naman ni Lola. Lola, wag po kayong umiyak. Uwi po ako. Bukas na bukas, uwi ako. Kuya Fan, anong nangyari sa Lola mo? May demolisyon sa amin, binayaran sila ng 100,000. Nagpapahanda sila. Umuwi na rin yung ate ko. Bakit ka pa babalik? May pera na sila. Anong kinalaman mo dyan? Noong binenta nila yung babuyan mo sa halagang 5,000. Noong hindi ka man lang mahiraman ng 100 piso. Bakit hindi ka nila naisip noon? Hindi dahil sa kanila. Miss na ako ng lola ko. Pangzi, pumunta ka sa bangko at kunin ang 200,000 sa account. I'll withdraw mo lahat. Gawing cash. I'll withdraw lahat ng 200,000 cash. Kuya Fan, anong gagawin mo? Ilagay mo dito. Nababaliw ka na ba? 200,000 ilalagay sa sako. Noong una, umalis ako ng bahay dala-dala itong sako. Wala akong ni isang kusing sa bulsa. Sabi ng nanay ko, wala pang 2 araw, babalik din akong gumagapang. Kaya babalik ako dala-dala pa rin ang sakong ito. Kapag nakita nila itong sako, aakalain nilang bigo ako. At napilitan lang umuwi. Tapos, hahayaan ko muna silang pagtawanan ako. Magsaya sila. Saka ko bubuksan para makita nila kung ano ang laman ng sako. Kuya Fan, kukunin ko na ang pera. Ngayon na. Halika. Kumain at uminom kayong mabuti. Dahil sa highway na ginagawa ng gobyerno, nabayaran ang lupa namin ng 100,000. Yumaman na ang pamilya Lin. Wala yan. Yung panganay kong lalaki, manager sa bayan. Yung pangalawa kong anak na babae, galing Amerika. Ang magandang buhay para sa pamilyang Lin ay paparating pa lang. Mga tiyo at tiya, sa totoo lang po, kilala niyo ba si Boss Wang ng department store sa bayan? Si Wang Jiangwo, narinig niyo na ba? Siya ang pinakamayaman sa buong bayan. Sobrang lapit kami sa isa't isa ni Boss Wang. Niyaya pa nga niya akong magkape noong 1 linggo. Sabi niya, gusto niyang makipag-partner sa akin sa isang malaking proyekto. Sa hinaharap ang pamilya Lin natin sa bayan. Para siyang hari kung umasta. Ang tatay ko, malapit nang maging partner ni Boss Wang. Pagkapanganak ng anak namin, diretso nang titira sa magandang subdivision. Kuya, yang sayo ay small business. Ang pinag-aralan ko sa Amerika ay pagkakuha ko ng degree at pag-uwi ko, ang negosyo ng pamilya natin, kailangang palawakin sa buong probinsya. Ang pamilya Lin ay may 2 magagaling na anak. Sayang nga lang, sa 3 anak may isa na naging pabigat. Yung pangatlo, noon ayaw na ayaw talagang mag-aral. Nagpumilit mag-alaga ng baboy. Pagkatapos niyang ibenta ang babuyan, pumunta sa bayan para magtinda ng barbecue. Tiyate, ma, wag niyo na siyang banggitin pa. Nakakahiya. Ayan na, speaking of the devil. Naamoy yata ang pera kaya bumalik. Lin Fan, anong ginagawa mo rito? Espesyal na araw to para sa pamilya natin. Huwag kang maging pampasira ng araw dito. Bunso, tingnan mo nga yung itsura mo. At tingnan mo yung bulok na sakungpasan mo. Huwag mong sabihin, hindi ka na umasenso sa bayan. Kaya ka bumalik para manghingi ng pera, no? Ay nako. Baka naman narinig mong, may makukuha tayong pera sa demolition ng bahay. Kaya ka nagmamadaling bumalik para makahingi ng parte, no? Lin Fan, noon, umalis ka dala-dala yung bulok na sako na yan. Sinabi ko, kapag umalis ka na, huwag ka nang babalik. Ngayon, bumalik ka na naman na pasan-pasan yung bulok na sako. Bumalik ka, anong kailangan mo? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Ang kuya mo, kamiting si Boss Wang. Ang ate mo naman, kararating lang galing Amerika. Lahat ng bisita natin ngayon ay mga disenteng tao. Hindi ako bumalik para manghingi ng pera. Pinabalik ako ni Lola. Ano bang laman niyang basahan mong bag? Huwag mong sabihing ilang pirasong damit lang yan. Kuya, tama na. Tama na, Lin Fan. Kung nandito ka para makikain lang, pagkatapos mong kumain, umalis ka na agad. Huwag kang sagabal dito. Nag-uusap ng importante ang kuya at ate mo. Dahil nandito na rin lang kayong lahat. Ngayon, magkwentahan tayo ng malinaw. Anong kwentahan?
Anong utang ang sinasabi mo? 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang top 1 sa buong probinsya. Noong araw na dumating sa bahay ang acceptance letter ko, sabi ni nanay at tatay, hindi raw kayang suportahan ng pamilya ang 3 anak. Si kuya kailangang bumili ng bahay. Si ate kailangang mag-abroad. Magaling naman daw ang mga grado mo. Kaya mo pa namang kumuha ulit ng exam sa susunod. Naniwala ako. Mula noong araw na iyon, ako ang sumalo doon sa babuyan na walang may gustong humawak. Nagtrabaho ako ng walang pahinga sa loob ng 6 na taon. Ang 3,000 na pambili ng bahay ni kuya, galing sa akin yon. Ang 2,000 para sa visa ni ate. Ako rin ang nagbigay. Ni isang kusing, hindi ako humingi sa pamilya. Ako pa nga ang nag-abono. Yung babuyan, lupa yon nila nanay at tatay. Hindi ba't obligasyon mong magtrabaho doon? Obligasyon ko. Noong 1 taon, tinalikuran inyo ako. Ang babuyan na nagkakahalaga ng 50,000. Ipinagbili niyo sa siga ng baryo sa halagang 5,000. Dapat lang daw. Pinalayas niya ako. Dapat lang daw. Natulog ako sa ilalim ng tulay, kumakain ng malamig na tinapay. Naghahalongkat sa basurahan para sa mga tira-tirang karne. Noong bawat sentimo ay pinaghirapan kong kitain ulit. Sino sa inyo ang nangumusta man lang sa akin? Ngayong nabigyan ng 100,000 dahil sa demolisyon ng bahay. Naghanda kayo para sa buong baryo. Pero ako, kahit ang balita, lihim pa akong tinawagan ni Lola. Para lang malaman ko, tinatrato niyo akong parang magnanakaw. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Iyang pera ninyo mula sa demolisyon. Kahit isang kusing hindi ko gagalawin. Ang buhay o kamatayan kong si Lin Fan ay wala nang kinalaman. Sa inyo kahit katiting. Sumasagot ka na, wala kang utang na loob. Itigil mo. Sinasaktan mo pa rin siya. Ilang beses mo na siyang sinaktan. Ang perang pinaghirapan ni Fanzi sa loob ng 6 na taon. Lahat napunta sa pamilyang ito. Ginamit niyo siyang parang kalabaw. At pagkatapos ay basta niyo na lang itinaboy. Ngayong nagsasabi lang siya ng tama. Sinasaktan mo siya. Kinain na ba ng aso ang mga konsensya ninyo? Inay, ama niya ako. Nag-aalaga siya ng baboy para kumita at tumulong sa pamilya. Iyon ang nararapat. Ang panganay at pangalawa ay mga nag-aaral. Si Fanzi hindi nag-aaral. Kung hindi sa kanya aasa, kanino pa? Hindi ba siya nag-aaral? Kayo ang hindi nagpaaral sa kanya. Top 1 sa buong probinsya. Sinira ninyo ang landas niya. Bigla na lang pinutol. Para din naman yan sa pamilya. Para sa pamilya. Ang iniisip niyo lang ay si Kuya at si Diko. Paano naman si Fanzi? Hindi niyo ba siya tunay na anak? Lola, tama na po. Wala rin pong mangyayari. Pinalaki kita ng 20 taon. May kasulatan tayo. Tapos gusto mo ng talikuran ang pamilya Lin. Asa? Bunso, bakit ka ba nakikipag-away kina mama at papa? Pamilya tayo, walang problema na hindi natin kayang lampasan. Alam kong nahirapan ka sa labas. Alam yan ni Kuya. Pero yung 100,000 mula sa demolition ng bahay, may parte ka rin naman doon. May parte. Kailan pa ako nagkaroon ng parte? Bunso, kung maisama ka ng loob, sa amin mo na lang ibuhos. Pero isipin mo naman sana, yung dinadala ng hipag mo, dugot laman yan ng pamilya Lin. Magiging tito ka, hindi naman pwedeng. Pati sarili mong pamangkin itatakwil mo. Kapag umalis ka talaga, paglabas ng batang to, wala man lang siyang makikilalang tito. Matitiis mo ba iyon? Bunso, makinig ka sa sasabihin ni ate, mula to sa puso. Ang inaaral ko sa Amerika ay international trade. Pagka-graduate ko at pag-uwi ko, kikita ako ng malaki. Ikaw ang una kong tutulungan. Dapat nagkakaisa tayong magkapatid. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Ate, anong sabi mo tungkol sa bata? 3 taon na kami ni Xiaomi noon. Plano ko sanang kapag handa ng ibenta ang mga baboy sa katapusan ng taon. Pakakasalan ko na siya. Pero ibinenta ninyo ang babuyan. Umalis akong walang-wala. Nakipaghiwalay sa akin si Xiaomi. Dahil doon, hindi man lang ako makapag-asawa. Tapos ngayon, kakausapin ninyo ako tungkol sa anak. Kuya, yung 3,000 na pinambili mo ng bahay. Galing yan sa pagbenta ng babuyan sa napakamurang halaga. Nung kinasal ka, magkano ang ibinigay kong regalo? 500. Nagbenta pa ako ng 2 inahing baboy para lang mabuo yan. Eh ikaw, pumunta ako sa bayan para manghiram sa'yo ng 100 piso. Anong sinabi mo noon? Bumalik ka na sa probinsya. Gipit ako noon. Yung 2,000 para sa visa mo. Galing din yan sa pagbenta ng babuyan. Alam mo ba, kung ilang beses nang tumaas ang presyo ng baboy ngayon? Bago ka umalis ng bansa, sinabi mo sa akin. Pag umasenso si ate, tutulungan kita. Mahigit 1 taon ka na sa ibang bansa. Ilang beses ka bang tumawag sa bahay? Tinawagan mo ba ako kahit 1 beses? Nag-aaral ako sa abroad.
Sobrang abala ako. Abala. Abala ka sa pagwaldas ng pera ko. Pinagpaguran ko para lang magpasarap ka sa buhay. Pagbalik mo, hindi mo man lang alam kung nasaan ako. Noong panahong natutulog ako sa ilalim ng tulay at puro tinapay lang ang kinakain ko. Ano nang ginagawa mo? Totoo ang sinasabi ni Fancy. Yung babuyan noon. Kung hindi na ibenta ang babuyan na iyon, matagal na sanang, milyonaryo na si Fancy. Ibinenta sa halagang 5,000 ang babuyan na nagkakahalagang 50,000. Sobra naman yang pang-aapi ninyo. Ano bang alam ninyo? Ito ay usapin ng pamilya natin. Pamilya Lin. Dati, si Fancy ang nanguna sa buong county. Pero hindi nyo pinag-aral. Sino ba sa buong bayan ang hindi nakakaalam? Kung magkano ang ginastos nyo para sa panganay at sa pangalawa. Lahat yon galing sa babuyan ni Fancy. Huwag na kayong manggulo rito. Nanggugulo. Ang perang kinita ni Fancy sa loob ng 6 na taon. Ibinigay niya lahat sa pamilya. Tapos sa huli, kahit 100 hindi siya makahiram. Ganyan ba dapat ang mga magulang? Kayo. Ang dibdib ko, masakit. Itay. Itay, anong nangyayari sa'yo? Fancy, papatayin mo ba ako sa galit? Hindi na kaya ng puso ko. Masaya ka na. Kapag may nangyaring masama sa tatay mo. Ano? Pagbabayaran mo to. Tama na, magsialis na kayo. Naku, Diyos ko po. Naku, Diyos ko po. Fancy. Sumama ka kay Lola. Huwag ka nang magtagal dito. Kuya, sa tingin mo, yung kanya, ano kayang laman ang bulok niyang bag? Ano pa ba? Siguro ilang pirasong lumang damit lang. Pumayat ka, Fancy. Naghirap ka siguro sa labas. Lola, hindi po ako naghirap. Para sa akin, hindi po yon paghihirap. Bata ka pa lang, ayaw mo nang umamin. Manang-mana ka sa lolo mo. Magsabi ka ng totoo kay Lola. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa bayan? Lola, tingnan niyo po kung ano to. Fancy. Gaano karami to? 200,000. Nagtayo ako ng tindahan ng pork chop sa bayan. Kinita ko sa loob ng 1 taon. 200,000. Mag-isa ka lang. Mag-isa lang ako. Hindi ako umasa kina mama at papa kahit isang kusing. Hindi ako humingi ng tulong kay kuya o ate. Noong nakaraang taon, sa ilalim ako ng tulay na tutulog. Sa bulsa ko, kahit pambili ng tinapay. Wala ako. Ngayon, itong 200,000. Galing to sa bawat piraso ng pork chop. Na pinirito ko ng paisa-isa. Ay, Fancy, apo ko. Alam na ni Lola na magtatagumpay ka. Ang pinakamagaling na bata sa buong bayan noon. Paanong magiging talunan? Lola. Bukas, pupunta ako sa bayan para bumili ng bahay cash. Pagkabili ko ng bahay, ang una kong gagawin ay isasama ko kayo doon. Hindi niyo na kailangang makasama sila at makipagsiksikan at magtiis. Huwag mo akong alalahanin. Ayusin mo muna ang sarili mong buhay. Lola, mula pagkabata. Sa buong pamilya, kayo lang ang nagmahal sa akin. Tinuruan niyo po akong magbasa. Tinuruan niyo akong magbasa ng dyaryo. At tinuruan niyo akong magkwenta. Kung ano man ang narating ko ngayon, utang ko po lahat yan sa inyo. Itong pera, ang unang bahagi nito ay para po sa inyo. Paano naman si Xiao Mei? Ikaw at si Xiao Mei, pupuntahan ko siya bukas. Sa katapusan ng taon, grande ko siyang papakasalan. Lola, iuwi ko na po sa inyo ang magiging asawa ko. Sige, maghihintay si Lola. Lola, tungkol sa pera, huwag niyo pong sasabihin kahit kanino. Lalo na kina mama at papa. Alam ni Lola. Hindi kumikibo si Lola.
200,000 cash. Itong gagong batang ito. Nagpayaman sa labas. Ni isang kusing hindi binibigay sa pamilya lahat tinatago. Ito ang pinaghirapan ng anak ko. Ang pera ng anak ko ay pera ko. Yung bahay na tinitingnan ni Kiangzi sa bayan. Kulang ang 200,000 kaya hindi mabayaran. Ako na ang kukuha ng perang ito para sa kanya. Binuhay kita ng 20 taon. Ang perang kinikita mo ay sa akin. Kulang si Kiangzi ng 200,000 para sa bahay. Akin na ang perang ito. At gusto mo pang bumili ng bahay at mag-asawa. Managinip ka ng gising. Fanzi. Aalis ka na. Lola, pupuntahan ko muna si Xiao Mei. Isasama ko siya sa bayan para tumingin ng bahay. Kapag nabili na ang bahay, kayo po ang una kong susunduin. Matigas ang ulo ng batang iyon si Xiao Mei. Noong araw na naibenta ang babuyan mo, nakipaghiwalay siya sa iyo. Sigurado ka ba? Lola, noong nakaraang taon wala akong ni isang kusing. Nakipaghiwalay siya sa akin. Hindi ko siya sinisisi. Ngayon dala-dala ko ang 200,000 para sa kanya. Nangako ako sa kanya. Malaking color DC. Makinang panahi. Lahat-lahat. Walang isa mang magkukulang. CJ, humayo ka na. Iuwi mo siya rito. Igagawa ko kayo ng pansit para humaba ang buhay nyo. Mi, pakinggan mo muna ako. Kahit isang pangungusap lang model. Lin Fan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nakatanggap ang pamilya mo ng 100,000 para sa demolition. Naghanda ang mga magulang mo. Pinakain ang buong na yon. Pero ni anino mo hindi nagpakita. Yung 100,000 na yon. Wala kang kinalaman doon ni isang kusing. Ano nang ipapakasal mo sa akin? Sa kanila ang 100,000 yon. May sarili akong pera. Pera mo. Magkano naman ang may ipon mo? Mier, nagbukas ako ng tindahan ng pork chop sa bayan. Dito sa bag na to, may 200,000 cash. Ngayon, dadalhin kita sa bayan. Para bumili ng bahay cash, yung malaking color D na gusto mo. Makinang panahi, lahat ng gamit. Wala akong papalampasin ni isa, ihahanda ko lahat para sayo. Huwag mo akong lokohin. Kailan ka ba niloko ni Lin Fan? Noong nakaraang taon, sinabi ko sayo, nadodoble ang presyo ng baboy sa katapusan ng taon. Tumaas, di ba? Alin sa mga sinabi ko ang hindi nagkatotoo? Talaga? Talagang may 200,000 ka? Mier. Noong isang taon, noong araw na hiniwalayan mo ako, may sinabi ako. Nakikita ako ng sapat na pera, at papakasalan kita ng bongga. Ngayon, nandito ako para tuparin yon. Lin Fan. Ilang beses na akong naniwala sa'yo. Palagi mong sinasabi sa akin. Maghintay sa susunod na batch ng baboy. Maghintay na tumaas ang presyo ng baboy. 3 taon akong naghintay. Hanggang sa mapalayas ka ng walang-wala. Kaya ito na ang huli. Sumama ka sa akin sa kotse. Pagdating natin sa bayan, buksan mo ang bag na to. Kapag kulang ang pera kahit piso. Umalis ka na. Hinding-hindi kita pipigilan. CJ. Pagkakatiwalaan kita sa huling pagkakataon.
Mag-ingat ka. Kuya, baka naliligaw ka. Nasa kabila ang junk shop. Bibili kami ng bahay. Mula 200,000 ang pinakamura. Sigurado ba kayo? Babayaran namin ng cash, alin ang pinakamalaki. Ipakita niyo sa amin. Yung pinakamalaking unit. Pero 300,000 yun. Kayo po, sinabi ko na, cash. Lin Fan, 300,000. Ako na ang bahala sa pera. Akin na to. Pumirma na tayo ng kontrata ngayon din. Paano po yung bayad nyo? Lin Fan, anong nangyari? Sabi ko na nga ba, may dalang sako tapos bibili ng bahay. Pinakamalaking katatawanan ngayong taon. Lin Fan, niloko mo na naman ako. Teka, kagabi andito pa yon. 200,000 cash. Asawa ko, napirmahan ko na yung malaking unit. 300,000 cash. Ang galing mo talaga, mahal. Umuunlad na si kuya. Ang haligi ng pamilyang Lin. 300,000, saan nyo kinuha ang 300,000? Yung bayad sa demolisyon 100,000. At saka, pera ko to. 200,000 ninakaw mo kagabi. Anong ninakaw? Pag nanakaw ba akong kinuha ng ama ang pera ng anak niya? Kinuha nyo ang 200,000 ko. Dinagdag sa 100,000 mula sa demolisyon. 300,000 para ipambili siya ng bahay. Ang perang pinaghirapan ko. Ninakaw nyo para ipambili siya ng bahay. Anak ka ng pamilyang Lin. Ang perang kinikita mo ay pera ng pamilya. Ang kuya mo ay supervisor sa bayan. Anong masama sa pagbili ng bahay? Bakit ka titira mag-isa sa ganyang kalaking unit? Tatawag ako sa security. Pag nanakaw to. Sino ang tinatawagan mo? Tatay mo ako. Karapatan kong kunin ang pera mo. Isa kang suwail na anak. Sinasabi ko sa'yo, ang perang yan ay dapat lang. Ipamahala sa kuya mo para sa bahay niya. Gusto mo akong labanan? Bunso, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ang perang kinikita mo ay para sa pamilya. Ganyan na mula pa noong bata tayo. Kahit gaano pa kalakas kumita yung tindahan mo ng pork chop, hindi ba't dapat mo pa ring igalang sina nanay at tatay? At malapit nang isilang ang pamangkin mo. Bilang tiyuhin, magbigay ka ng pera. Hindi ba dapat lang? Mga tao pa ba kayo? 6 na taon akong nagpakahirap na parang hayop para sa inyo. Nanguna sa college entrance exam pero hindi nyo pinag-aral. Lahat ng kinita sa babuyan, sinimot ninyo. At sa huli, pati na rin siya. Ang 200,000 pinaghirapan niyang ipunin. Ninakaw nyo hating gabi, para ipambili ng bahay ni kuya. Ganyan na ba katindi ang pagkiling ninyo? Wala na ba kayong natitirang konsensya? Sino ka ba sa akala mo? Pamilya namin to, problema ng mga Lin. Problema ng mga Lin. CJ, Fancy, noong pinunit nyo ang acceptance letter niya, nasaktan man lang ba kayo para sa kanya? Noong sinubukan niyang buhayin ang naluluging babuyan, tumulong ba kayo? Noong pumunta siya sa bayan para manghiram ng 100 sa kuya niya, at pinalayas siya, pinansin niyo ba siya? Ang alam niyo lang ay kumuha ng pera sa kanya. Hindi ka pa nga kasal. Isang hamak na bata, para pakialaman ang mga problema ng pamilya namin. Niwala pa nga kayong marriage certificate. Pero nakikisawsaw ka na, kung paano namin gastusin ang pera namin. Wala kang kinalaman doon. Tagalabas, 3 taon na kami ni Lin Fan. 3 taon akong naghintay na pakasalan niya ako. Bawat sentimong kinikita niya. Kitang-kita ko. Kayo nang kayo. Ang umuubo sa kanya. Tama na, isa ka lang tagalabas dito. Para makialam. Sino ka ba? Tay, huwag niyo siyang sigawan. 3 taon na kaming magkasama ni May. Nangako akong papakasalan ko siya. Kahit anong mangyari, kailangan siyang magkaroon ng kasiguruhan. Kasiguruhan? Anong kasiguruhan ang maibibigay mo sa kanya? Manahimik ka. Kung wala si Lin Fan, wala kang kwenta. Sino ang sinasabihan mo niyan? Kayo ang sinasabi ko. Isang pamilya ng mga linta. Lumayas kayong lahat. Lin Fan, nakita mo ba iyon? Ninakaw ng tatay mo ang pera mo. Pero hindi ka makapalag. Sinasaktan ka nila, minumura ka nila. Pero hinahayaan mo lang. Mabait ka sa lahat. Pero sarili mo, pinapahirapan mo. Hindi na ako makapaghintay, Lin Fan. Pagod na akong maghintay. May, maniwala ka sa akin. Kikita rin ako ng pera. Naniniwala akong kikita ka ng pera. Pero ang pamilya mo ay parang bangin na walang ilalim.
Kahit kumita ka pa ng 10 milyon, hanggat anak ka pa rin nila. Ayokong habang buhay na lang, na mag-iingat sa kanila. Ni hindi ko man lang siya maprotektahan. Nagtabi ka pa pala ng kopya. Tay, pipirmahan mo to ngayon, o pupunta ako ngayon din. Sa presinto para mag-report, 200,000, pagnanakaw, sapat na para makulong ka ng mahigit 3 taon. Tinatakot mo ba ako? Tatay mo ako. Sariling ama, ninanakawan ang anak sa gitna ng gabi. Naglalagay ng dyaryo. Naglalagay ng bato sa loob. Gawa ba yan ng isang ama? Fancy, nababaliw ka na ba? Tatay mo yan, tatawag ka ng pulis. Anong iisipin sa'yo ng buong baryo? Kapag nakulong ang tatay mo, tao ka pa ba? Kapag nalaman to ng lola mo, baka ikamatay niya iyon sa sama ng loob. Lola, kailan pa kayo? Nagmalasakit kay lola. Noong kinampihan ako ni lola, sino sa inyo ang nakinig? Fancy, anak, alam kong may pagkukulang ako sa'yo. Pero isipin mo, itong bahay na binili ng kuya mo, para rin naman sa pamilyang to. Malapit nang isilang ang pamangkin mo. Hindi naman pwedeng, walang matitirhan yung bata, di ba? Magiging tito ka na. Matitiis mo ba? Noong natutulog ako sa ilalim ng tulay, sino ang naawa sa akin? Wala kasing ibang paraan noon. Magastos ang pag-aaral ng kuya at ate mo. Mahirap lang tayo noon. Mahirap. Kumita ako ng 200,000. Ninakaw ninyo para ipambili ng bahay. Ako ang mahirap. Ang pagiging mahirap na sinasabi ninyo ay palaging para sa akin lang. Itago muna natin to. Kapag talagang nagsumbong sa pulis, hindi rin natin mapapanatili ang bahay na to. Bunso, pasensya na kung masama ang ugali ni kuya kanina. Humihingi ng tawad si kuya sa'yo. Pamilya naman tayo. Anumang problema, pwede nating pag-usapan. Huwag naman yung konting bagay, pulis agad at puputol ng ugnayan. Ang pangit pakinggan kapag kumalat pa. Sa bahay na to, pwedeng idagdag ni kuya ang pangalan mo. Pagsaluhan nating magkapatid, pwede ba? Idagdag ang pangalan ko. Anong klaseng pananalita yan? Ganyan ba ang tamang tono ng pagsasalita? Ang bahay na ito ay 300,000. 200,000 doon ay pera ko. Tapos idadagdag mo ang pangalan ko na parang utang na loob ko pa. O sige, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Magsumbong ka sa pulis, sige, magsumbong ka. Ang pinakamasama, makukulong ako ng ilang taon. Paglabas ko, tatawagin mo pa rin akong tatay. Kapag pinirmahan ko ang kasunduang ito, ano na lang ang iisipin sa akin ng buong baryo? Saan ko ilulugar ang mukha ko? Ang mukha mo. Noong ninakaw mo ang 200,000 ng anak mo, nasaan ang mukha mo? Hindi ko ninakaw, tinago ko lang para sa'yo. May dala ka lang namang 200,000 sa bulsa mo. Paano kung mawala? Ginamit ko para sa iyo sa pinakamahalagang bagay. Pinakamahalagang bagay, ang pagbili ng bahay ng kuya ko na malapit sa eskwelahan ang mahalaga. Pero ang pag-aasawa ko, hindi. Supervisor ang kuya mo. Ang pagbili niya ng bahay ay isang seryosong bagay. Ikaw na mag-isa, para saan ka pabibili ng bahay? CJ, ayaw mong pumirma ha? Saan ka pupunta? Sa istasyon ng pulis. Tigil, subukan mo lang pumunta. Pirma. Pipirma ka o hindi? Hindi ako pipirma. Sa ayaw at sa gusto mo, tatay mo ako. At habang buhay yan. Bilisan niyo, pigilan niyo siya. Papapulis talaga siya. Lagot tayong lahat. Bunso, huminto ka. Kumalma ka muna. Tabi. Pupunta ka talaga sa istasyon ng pulis. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nag-report ka sa pulis? Makukulong si tatay. Habang buhay mong dadalhin ang pagiging suwail na anak. Kahihiyan ka sa buong baryo. Paano ka pa makakapagnegosyo pagkatapos nito? Kahihiyan. 6 na taon niyo akong pinagsamantalahan. Sino sa inyo ang nakaranas mapagsalitaan? Bunso, pakiusap. Pagbigyan mo na si kuya. Umupo muna tayo at mag-usap. Madali namang pag-usapan ang tungkol sa bahay. Huwag mo namang itulak ang pamilyang to. Sa kapahamakan, pamilya. Kailan ba ako nagkaroon ng pamilya? Ang meron ako ay isang kulungan ng baboy. Isang kulungan para sa trabaho. Kapag si Itay ay napunta sa istasyon, mapapahiya ang buong pamilya Lin. Kapag nakulong po kayo, sino po ang mag-aalaga sa inyo? Kami po ni Kyangzi ang mag-aalaga sa inyo. Itong anak sa sinapupunan ko ay tunay niyong apo. Pagsisilbihan po namin kayo habang buhay. Ano pa po ba nang ipinagpipilitan nyo? Pumayag ka na. Ang tigas ng ulo ni Fan. Talagang magsusumbong siya sa pulis. Pagdating ng oras, makukulong ka. Anong gagawin ko? Sige na, pipirmahan ko na. San, aalis ka na lang ba talaga ng ganito? Simula ngayon, wala ka ng mga magulang. Sigurado ka na ba dyan? 6 na taon na akong wala niyan. Bakit ako nagkaanak? Nang isang katulad mo. Umalis ka at huwag ka nang babalik kailanman. Huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik. Tandaan mo ito, kung wala ang pamilyang Lin, wala kang halaga. Kung hindi ka magtagumpay sa labas,
Huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Boss Fan. Lumabas na ang financial report para sa nakaraang buwan. Ang ating Lin's Fast Food ay laganap na sa buong probinsya. Ang linya ng logistics ng grupo sa buong bansa ay magiging fully operational na rin. Ang liquid funds sa account. Ito ang halaga. 50 milyon. Alam ko. Boss Fan. Ang kalmado mo naman. Ikaw na ngayon ay isang tunay na milyonaryo. Ang big boss ng industriya ng pagkain sa buong probinsya. Tama na ang pagyayabang. Mahirap na kalaban ang National Logistics Line. Sabihan mo si Manager Wang na magtalaga ng isang maaasahang tao. Hindi tayo pwedeng pumalpak. Naiintindihan ko. Ah, nga pala. Anong petsa bukas? 18 ng 12 buwan ng lunar calendar. Bakit? 80 kaarawan ni Lola. Nakalimutan ko. Kuya Fan, anong gagawin natin? Ipaayos ko na agad ang convoy. Pati ang pinakamagandang handaan. Huwag nang masyadong ingrande. Dalhin mo ang convoy sa bayan. Mag-standby lang kayo sa inn. Ako na lang ang babalik mag-isa. Mag-isa ka lang. Kuya Fan, ikaw na ngayon. Ang kinikilala sa buong food industry ng bansa. Babalik ka sa baryo. Tapos mag-isa ka lang na magta-tricycle. Paano kung may makakita sa iyo? Magta-tricycle lang ako. Kuya Fan, heto ka na naman. 3 taon na ang nakalipas. Dala-dala ko lang ang isang sako. Nang lisanin ko ang baryong iyon. Ngayon naman ay babalik ako. Sakay ng tricycle. Hindi naman importante kay Lola ang karangyaan. Ang gusto niya lang ay makita ako. Paano kung makasalubong mo ang tatay at nanay mo? Pati na ang kuya mo. Ano naman kung magkita kami? Malinaw naman ang kasunduan noon. Sila ay sila. Ako ay ako. Uwi ako para lang sa isang tao. CJ, maghihintay kami sa bayan. Kuya Fan, isang tawag mo lang. Darating ako agad. Fan. Ikaw pala. Tito Zhang. 3 taon na tayong hindi nagkita. Doble na pala ang laki ng tindahan nyo. Fan. Noon sinabi mo sa aking huwag munang ibenta ang mga baboy. Sinunod ko ang sinabi mo. Sa katapusan ng taon tumaas ng 3 beses ang presyo ng baboy. Dahil sa mga baboy na iyon, kumita ako ng mahigit 100,000. Itong tindahan ko. Galing sa perang kinita ko noon. Fanzi, nakauwi ka na pala. Naku po. Nabalitaan ko. Nagtayo ka raw ng malaking kumpanya sa ibang lugar. Totoo ba iyon? Sabi-sabi lang po iyon, tita. Nagbukas lang po ako ng maliit na kainan. Maliit na kainan? Binubola mo pa ako ha? Fanzi, naaalala ko noon palagi kang nakatambay. Diyan sa labas ng tindahan ko. Binabasa ang mga lumang dyaryo para pag-aralan. Ang presyo ng baboy. Noon pa man, alam ko na hindi ka isang ordinaryong bata. Fanzi, ngayong nakauwi ka, hanggang kailan ka rito? Araw-araw kang bukang bibig ng lola mo. Ipinagmamalaki niya sa lahat na napakagaling ng apo niya. Ngayon ang 80 kaarawan ni Lola. Umuwi ako para sa kaarawan niya. Naku, ang buti naman. Hinihintay na ng lola mo ang araw na ito. 3 taon na siyang naghihintay. 6 na taon ang nakalipas, tagabuhat ako ng feeds dito. Amoy tain ng baboy ang buong katawan ko. Dala-dala ko ang pag-asa ng buong pamilya ko. 3 taon ang nakalipas mula nang umalis ako rito. Walang ni isang kusing sa aking bulsa. Ngayon, nakabalik na ako. Lola, bukas na po ang inyong 80 kaarawan. Gagawin po itong espesyal ng apo ninyo.
Uy, Mang Lin. Narinig kong lumipat na raw sa syudad ang anak mong si Qiangzi. Aba syempre. Yung department store ni Boss Wang. Lumipat sa syudad. Kaya sumama na rin si Qiangzi. Nakabili na nga siya ng malaking bahay doon. Mahigit 100 square meters. Dad. Mahigit 100 square meters, luma na iyon. Ang tinitirhan ko ngayon ay 240 square meters na luxury mansion na may river view. Nasa sentro pa ng syudad. Paglabas mo, sige agad. Yang luxury mansion na yan. Narinig ko mahigit 3 milyon ang isa niyan. Binayaran mo ng buo. Nangutang din. Siyempre, full payment. Isang bagsakan lang. Itong si Qiangzi namin. Kanang kamay yan ni Boss Wang. Yung kindergarten ng anak ko. Nasa pinakamagandang bilingual class sa syudad. 30,000 ang tuition kada taon. Swerte pa rin talaga itong siksuer natin. Nakapangasawa kay Boss Lee. Sa syudad, nakatira sa villa at may luxury car pa. Barya lang yan. Nitong huli sa syudad, kumuha ako ng ilang malalaking proyekto. Kasama yung mga executive ng Lin Group. Parang magkakapatid na kami niyan. Lin Group. Yan ang pinakamayaman sa buong syudad natin. Ang sabi, low-key daw ang chairman. Iilan lang ang nakakita sa totoong itsura niya. Manugang, ang galing mo talaga. Bayaw, pwede mo ba akong ilakad? Yung boss namin sa department store, si Boss Wang, gumagawa ngayon para sa Lin Group ng logistics outsourcing. Kung mailalakad mo ako, para ang Lin Group, ang italaga sa akin para mamahala sa proyektong ito. Madali lang yan. Mamaya, kakausapin ko ang chairman ng Lins. Isang sabi ko lang, ayos na. Kaming 2 anak sa pamilyang Lin. Yung panganay bumili ng mansion sa syudad. Nakahanap ng magandang manugang ang pangalawa kong anak. Sulit na ang buhay ko. Aling Lin, kumusta naman ang bunso mo? Bakit hindi mo na siya nababanggit? Huwag mo nang banggitin yun. Isa siyang walang utang na loob. Narinig ko sa bayan. Nagbukas daw siya ng maliit na kainan. Pero kung ikukumpara sa Qiangzi namin, langit at lupa ang pagkakaiba. Pero noong araw, si Fancy ang numero 1 sa buong bayan. Sayang talaga. Anong silbi ng pagiging numero 1? Hindi natin alam kung saang sulok siya nagtatago. Itong si Qiangzi namin. Sumusunod kay Boss Wang sa malalaking negosyo. Siksuer naman nakahanap ng isang malaking boss na kontraktor. Iyan ang tinatawag na may narating. Kung si Fancy lang sana, mayroon kahit kalahati. Nang galing ng kuya at ate niya. Di sana hindi siya nakipag-away sa pamilya. Di ba dapat uwi si Fancy ngayon? Sabi niya darating siya para sa kaarawan ko. Inay, huwag na po kayong maghintay. Kung may mukha siyang ihaharap, matagal na sanang bumalik. Siguradong sobrang hirap na ng buhay niya. Nahihiya siyang magpakita sa atin. Tumigil na nga kayo. Ang mga pangako sa akin ni Fancy, kailanman ay hindi niya sinira. 3 taon na siyang hindi umuuwi. Baka nga kahit pamasahe wala siyang pambayad. Sa bagay, umalis siyang walang-wala. Ano na nga bang mararating niya? Fancy. Lola, nakauwi na po ako. Sa ganitong kasayang araw, ganyan ang suot mo sa pag-uwi mo. Hindi ba't malas yan? Bunso, 3 taon na ang lumipas, ganyan pa rin ang porma mo. Iyang maliit mong kainan. Nalugi na ba? O hindi ka na makapagpasweldo? Uwi kang walang dala para sa kaarawan ni Lola. Hindi ka ba nahihiya? Lola, happy birthday po. Mabutit nakauwi ka. Si Amy Ailey may kontrata sa probinsya. Kasama ang mga executive ng Lin Group. Parang magkapatid na ang turingan nila. Bunso, dapat magpalakas ka sa kanya. Malay mo, matulungan pa niya iyang kawawa mong tindahan. Makahatak ng mga customer. Tay, kaarawan ni Lola ngayon. Bilang manugang nyo, hindi ako pwedeng pumunta ng walang dala. Itong Rolex, 100,000 piso ang halaga. Para sa inyo po ito. Isang Rolex na 100,000 piso. Regalo ng manugang ko. Ang swerte ni Xuer sa asawa niya. Sabi ko na nga ba, ang swerte ni Xuer sa asawa niya. Ang galante ni Boss Lee. Galing mo, bayaw.
Kapag sinuot mo yan sa labas, lahat sa buong probinsya titingalain ka. Ayos talaga ang manugang mo, Lin. Nakita mo, yan ang tinatawag na pagmamahal. 100,000. Ikaw, anong dinala mo para sa lola mo? Lola, ito po ang regalo ko sa inyo. Isang safety charm na ako mismo ang umukit. Fancy. Napakakitid ng utak mo. Isang walang kwentang bato. Ang galing mo talaga, bunso, ha? 3 taon kang hindi umuwi, tapos isang mumurahing bagay lang ang dala mo. Para lang lokohin si Lola. Tingnan mo si Ingi Ailey. Nagregalo ng Rolex na 100,000. Siya naman, bato ang binigay. Bayaw, kung gipit ka, sabihin mo lang kay Bayaw. Kahit sa construction site, pulutin ko lang na bato para sa'yo. Mas mahal pa riyan sa bigay mo. Ito'y gawa sa pinakamataas na uri ng nephrite jade. Napakabihira. Ang pagkakaukit ay gawa ng isang master. Iho, itong peace buckle ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000. Lola, huwag po kayong magpaloko kay San. Anong ginagawa mo? Mura lang to. Isasabit mo pa sa liig mo pagtatawanan ka lang ng mga tao. Walang hiya. Yung jade ko, bigay ito sa akin ni Fan. Si Fan mismo ang umukit nito para sa akin. Anong karapatan mong itapon yan? Ma, para sa isang pirasong bato. Kailangan nyo pa pong magkaganyan. Si Boss Ling nga, ang regalo niya ay Rolex na nagkakahalaga ng 100,000. Tama na. Para sa isang mumurahing bagay. Huwag na kayong mag-away. Fan. Kung wala kang pera, huwag ka nang magpanggap. Nakakahiya ka. Tingnan nyo, sinabi ko na sa inyo. Nagpapanggap lang yan. 3 taon na, kahit isang disenteng regalo, hindi mo man lang maibili. Dad, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, nandito na po kami ni Xuer. Hoy, ikaw. Bumalik ka na sa kusina at magluto ng maayos. Huwag ka nang mapahiya rito. Lola, itago niyo po itong mabuti. Walang sinuman ang makakakuha nito sa inyo. Dahil kumpleto tayo ngayon. Kami ng kapatid ko, may magandang balita kaming i-anunsyo. Isang napakagandang balita, na pag-usapan na namin ni Xuer. Nag-ambagan kaming magkapatid ng 500,000 para ipatayo ulit ang luma nating bahay. Isang bagong bahay na may 3 palapag. 500,000, 3 palapag na villa. Tutupo, tay. Yung mga plano pinagawa ko na sa isang designer mula sa syudad. Isang modernong bahay na may 3 palapag. Naka-tiles. May elevator pa. Tayo ang kauna-unahan sa buong baryo. Ang pamilya nating Lin, ilang henerasyon nang nakatira sa bahay na gawa sa putik. Sa wakas ay makakatira na rin tayo sa modernong bahay. Darating ang construction team sa susunod na buwan. Matatapos ito sa loob ng 6 na buwan. Pagdating ng araw, titira tayong 3 henerasyon doon. Sino sa buong probinsya ang hindi maiinggit sa atin? Mabuti. Sa wakas, umasenso na rin ang pamilya natin. Lahat dahil sa sipag ng panganay at ng pangalawa. Kiangzi. Kung gigibain na itong lumang bahay, sa 6 na buwang construction, saan tayo titira? Lola, huwag po kayong mag-alala. Nakaayos na po ang lahat. Habang ginagawa ang bahay, sina mama at papa sa syudad muna titira sa akin. Doon sa luxury condo ko na may view ng ilog. 3,000,000 ang bili ko roon. May 3 kwarto. Kasya sila roon. Paano naman ako? Lola, malayo po kasi ang syudad. At may edad na po kayo. Hindi niya kaya ang mahabang biyahe. Naghanap kami ng lugar para sa inyo. Yung shed sa paanan ng bundok, linisin lang ng konti pwede ng terhan. Ilang buwan lang naman. Mabilis lang. Anong shed? Yung lumang shed sa paanan ng bundok. Yung dating pinaglalagyan ng mga gamit sa bukid. Ayusin lang ng kaunti. Lagyan ng higaan. Pagtiyagaan na lang muna ni Lola ng ilang buwan. Ang tinutukoy mo ba ay yung sa pamilya ni Liliusi? Yung abandonadong shed. Tagusan ang hangin sa lahat ng sulok. Gumuho na ang kalahati ng bubong. Kahit aso hindi papasok doon. Yung sira-sirang barong-barong na iyon. Hindi naman ganoon kalala ang sinasabi mo. Lagyan lang ng dayami para maharangan ang hangin. Maharangan ang hangin. Sa panahong negatibo ang temperatura, papayagan nyo ang isang 80 anyos na matanda na tumira sa isang shed na tagusan ang hangin. Pupunta kayo sa syudad para tumira sa mansyon na nagkakahalaga ng 3,000,000. Tapos patutulugin nyo si Lola sa isang sira-sirang barong-barong. Ilang buwan lang naman. Anong isinisigaw-sigaw mo dyan? Ilang buwan? 80 anyos na si Lola.
Lin Fan, ang tungkol kay Lola. Kami na ang bahalang mag-ayos. At isa pa, pera namin ni Xuer ang ginamit dito para ipatayo ang bahay na ito. Kaya wala kang karapatang sabihin sa amin ang gagawin. Pera nyo. Saan galing ang pera nyong pambili ng bahay? Saan galing ang pera nyong pangkasal? Alin dyan? Ang hindi piniga mula sa akin. Lin Fan, linawin mo nga. Kung gigibain man ang bahay na to o hindi. Saan nakatira si Lola? Wala kang kinalaman dito. Tama na, wag na kayong mag-away. Kung gusto niyong gibain ang bahay, sige. Huwag niyo nang hayaan si Fanzi na dahil sa akin ay makipag-away sa inyo. Ako, isang matandang nabuhay ng 80 taon. Anong hirap na ba ang hindi ko naranasan? Lola! Hindi niyo na po kailangang tumira doon. Fanzi! Pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga. Lin Qiang, sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano na lang ba ang natitirang pera sa atin? Bakit mo tinatanong yan? Ikaw na mismo ang tumingin. Utang sa bahay, utang sa kotse. Lahat-lahat may utang tayo sa bangko na 2 milyon. Kada buwan, ang bayarin pa lang ay mahigit 30,000. Magkano lang ba ang sahod mo? Si Boss Wang, binibigyan ka lang ng 8,000. Hinaan mo ang boses mo. Maririnig tayo sa labas. Wala akong pakialam. Kanina sa labas. Bakit nagkukunwari kang galante? Bahay na binili ng buo. Sige nga, sabihin mo, saan nanggaling ang pera? Ginawa ko lang iyon sa harap ng mga taga nayon. Para hindi tayo mapahiya. Para hindi mapahiya. O, ayan, natapos mo nang magpanggap. Ngayon, kailangan mo na namang maglabas ng 250,000 para magpatayo ng villa. Sabihin mo sa akin, saan manggagaling yung 250,000? Nakausap ko na si Xuer. Sila niligang ang maglalabas ng 250,000. At ako ang maglalabas ng 250,000. At anong ipambabayad mo? Maxed out na lahat ng credit card. 30,000 na lang ang natitira sa ipon natin. Ang anak natin sa susunod na semester. Wala pa tayong pambayad sa tuition. Tapos magpapatayo ka ng villa. Bakit ka ba nagmamadali? Ngayong buwan si Boss Wang. Nakuha niya lang. Ang Salin Group, na National Logistics Line Project. Gusto niyang ako ang humawak para sapat na. Para makaahon ang pamilya natin. Iyan na naman ang mga pangako mo. Ilang beses mo na ba akong pinangakuan? Iba ngayon. Ang logistics project ng Lin Group, may taunang kita na 10 milyon. Nangako si Boss Wang. Basta't galingan ko raw. Diretso akong magiging vice president. Pagsapit nyon, ang taunang sahod ko ay magsisimula sa 500,000. Barya lang itong utang na ito. Paano kung hindi kanya payagan? Na humawak sa proyektong iyan. Impossible. At saka, hindi ba't kasasabi mo lang, na iyong executive ng Lin Group, ay parang kapatid mo na. Kapag parehong panig ang kumilos, sigurado na ang proyektong ito. Pag-isipan mo sanang mabuti. Kapag nawala na parang bula iyang 250,000, lubog na talaga ang pamilya natin. Hindi malulubog basta't sumama ka sa akin. Kailan ba kita pinabayaan? Lola, kumain po kayo ng lugaw. Fan, hindi makakain si Lola. Lola, bukas, susunduin ko na po kayo papuntang syudad. May bahay po ako sa syudad. Isang malaking apartment. Nakaharap sa timog. Pwede kayong magpaaraw sa balkonahe. Kukuha po ako ng pinakamagaling na tagapag-alaga para sa inyo. Hindi niyo na po kailangang magtiis dito. Fanzi, huwag mo na silang awayin dahil kay Lola. Kanina sa labas, itinumba mo ang mesa. Hindi ka nila titigilan. Lola, hindi po ako takot sa kanila. May kakayahan na po ako ngayon. Wala na pong kahit sinong mang-aapi sa inyo. Fanzi, pabigat lang sa'yo si Lola. Ano po ba ang sinasabi ninyo? Pinabayaan ako ni na Papa at Mama. Kayo po ang nagturo sa akin na magbasa. Nagturo sa aking bumasa ng dyaryo. Nagturo sa aking magkwenta. Kung wala po kayo, wala po ang Lin Fan na nandito ngayon. Lola, sa buong buhay ko, ang may pinakamalaki akong pagkukulang ay sayo. Kitang-kita ko ang paboritismo ng mga magulang mo. Pero wala akong nagawa. Noong araw na pinunit mo yung acceptance letter mo. Nagtago si Lola sa kwarto at umiyak buong gabi. Walang silbi ang Lola mo. Hindi kita naprotektahan. Lola, nakaraan na po ang lahat ng iyon. Mula ngayon, ako naman po ang poprotekta sa inyo. Bukas ng umaga, isasama ko na po kayo. Lola, gusto lang magpahinga ni Lola. Matulog po kayo pag mulat ninyo bukas, nandito lang ako. Fanzi. Sa buong buhay ni Lola, ang tanging hiling ko lang ay maging maayos ka. Kapag maayos ka na, panatag na si Lola. Lola. Lola, gumising po kayo.
Sabi niyo po, hihintayin niyo ako, isasama ko pa kayo sa syudad. Lola, imulat niyo po ang mga mata niyo, tingnan niyo ako. Tapos na ang burol ni Itay. Nagmamadali na iyong construction team na magsimula. Hindi ba't dapat nang gibain itong lumang bahay? Sandali pa. Anong panghihintayin? Ngayong wala na si Lola. Wala nang nakatira sa lumang bahay. Sakto para simulan na ang pagpapatayo. Kung patatagalin pa natin, magmamahal ang mga materyales. Dagdag gastos lang yan sa pera natin. Hinaan mo ang boses mo, andyan pa sila. Tama ang sinabi ni Robert. Ngayong wala na ang lola mo. Sayang lang din na nakatiwangwang ang lumang bahay. Kung sisimulan agad, makakalipat na tayo sa bagong bahay bago matapos ang taon. Hindi pa nga tapos ang unang linggo ni Lola. Iniisip niya na agad gibain ang bahay. Fan, huwag kang mag-isip ng ganyan. Gigibain din naman ang bahay na to. Ang lola mo kung nasaan man siya. Gugustuhin din niyang umasenso ang pamilya natin. Tumahimik kayo. Kakamamatay lang ni Lola. Hindi pa nga lumalamig ang bangkay niya. Atat na kayong gibain. Ang bahay na tinirhan niya buong buhay niya. May respeto pa ba kayo sa kanya? Lin Fan, ang pagpapatayo ng villa ay para sa ikabubuti ng pamilya. Anong kinalaman ni Lola dito? Kung buhay pa si Lola, di ba mas maganda kung sa bagong villa siya titira? Mas maganda. Noong pinatira niyo siya sa bodega, bakit hindi niyo sinabing mas maganda? Sige na, umalis na siya. Pag-usapan na natin ang mahalaga. Nagbigay na ng kote ang construction team. 3 palapag na villa kasama na ang renovation. 600,000 lahat-lahat. 600,000. Nagmahal ang mga materyales, wala tayong magagawa. Tigta 300,000 kami ni Sarah. Iyon ang napag-usapan natin. Mahal, tinatanong ka ni Kuya. Kuya, tungkol dyan. Medyo gipit ako ngayon eh. Yung mga negosyo ko kasi. Ilang buwan nang naipit sa isang panig. Hindi pa lumalabas ang pera. Wala akong mailabas. Hindi ba't sabi mo, kilalang-kilala mo ang mga executive ng Lin Group? Nasaan na ang mga malalaking proyekto mo? Meron naman, pero matagal bago makuha ang bayad. Ganyan talaga sa mga proyekto. Alam mo naman yan. Ligang, kung ano-ano ang pinagyayabang mo sa labas. 100,000 pisong Rolex. Basta mo na lang ibinibigay. Tapos ngayong hinihingan ka ng 300,000. Sasabihin mo wala kang pera. Ate, wag mong sigawan ang asawa ko. Sinabi na niyang gipit siya ngayon. Hindi naman sa hindi siya magbabayad. Maghintay lang muna kayo. Maghintay. Hanggang kailan kami maghihintay? Darating na ang construction team sa susunod na buwan. Pinapaabono mo muna sa amin ang 600,000. Ligang, bigyan mo ako ng diretsong sagot. Maglalabas ka ba ng 300,000 o hindi? Huwag mo akong ipitin. Wala talaga akong mailalabas na pera ngayon. Pwede bang kayo muna ang mag-abono? Kapag dumating na ang bayad sa akin, ako ang mag-aabono, Asa. Pati yung 300,000 ko, pinaghirapan kong kunin. Kaya itutuloy pa ba natin itong bahay o hindi? Ituloy. Kailangang ituloy. Uwi muna ako para humanap ng paraan. At ikaw, Ligang. Sa loob ng 1 buwan. Sige, susubukan ko. Kuya, bawasan na lang kaya natin yung budget. Gawin na lang nating 2 palapag imbes na 3. Anong babaguhin? Sa harap ng mga taga rito. Sinabi kong 3 palapag. Tapos gagawin nating 2. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Ang lamay ni Lola. Nakaburol pa sa sala. Habang kayo nakaupo lang dito. Para paghasian ang pera at magpatayo ng bahay. Ito ay usapin namin. Wala kang kinalaman dito. Walang kinalaman. Paano namatay si Lola? Lin Fan, tigilan mo nga ang pagdadrama. Wala na si Lola. Malungkot din kami. Pero kailangang magpatuloy ang buhay. Magpatuloy. Hindi pa nga nanalamig ang bangkay ni Lola. Nagmamadali na kayong gibain ang bahay niya. Sa bahay na to, tumira siya ng 60 taon. Hindi niyo man lang hahayaan ang lamay niya. Na magtagal pa ng ilang araw. Tama na. Akin ang lumang bahay na to. Kahit kailan ko gustong gibain. Ikaw na isang ibang tao. Anong karapatan mong manghimasok dito? Ibang tao. 20 taon akong pinalaki ni Lola. Ako, ibang tao. 6 na taon yung sinipsip ang dugo ko. Tapos ngayon, pinahamak niyo si Lola. At gusto niyo pang gibain ang bahay. Hindi kayo mga anak at apo niya. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Cellphone. Saan mo nakuha yung cellphone na yan? Dalhin nita ba ang mga tao sa baryo? Ngayon din. Sino ang tinatakot mo? Magdadala pa ng tao sa baryo. Hello. Nasa probinsya ka, di ba? Makinig ka. Ang chairman ng Lin Group. Personal na pupunta sa baryo niyo ngayon, model. Asikasuhin mo siyang mabuti para sa akin. Itong taong to ang pinakamalaki nating investor sa buong probinsya. Yung logistics project niya, bubuhayin ako ng 10 taon. Kapag naasikaso mo siya ng maayos, yang posisyon mo bilang vice president, siguradong sigurado na. Boss Wang. Yung chairman ng Lin's Group,
Personal na pupunta rito sa baryo natin. Totoong totoo. Paparating na ang convoy nila. Galingan mo. Huwag mo akong ipahiya. Ligang, ikaw ba ang nag-ayos nito? Hindi ba sabi mo, na parang magkapatid na kayo, ng mga executive sa Lins Group? Kinausap ko na. Sila noon pa. Hindi ko lang inasahan na mismong chairman pa ang darating. Mahal, ang galing-galing mo naman. Siyempre naman, pagdating sa Lins Group, isang tawag ko lang yan. Tay, Nay. Yung chairman ng Lins Group, nandito na sa baryo natin. Yung pinakamayaman sa buong probinsya. Tayo ang sadya niya. Pinakamayaman sa buong probinsya. Diyos ko po, kapag natuloy ito, diretso na akong magiging Vice President sa kumpanya ni Boss Wang. Ang sahod, simula 500,000 bawat taon. Kung ganoon, may pambayad na tayo. Para sa villa natin. Lin Fan, hindi ba tumatawag ka? Para humingi ng tulong. Sige, tumawag ka lang. Ngayon darating ang pinakamayaman sa buong probinsya sa bahay natin. Kahit tumawag ka pa ng 100 tao, hanggang tagabitbit ka lang ng sapatos nila. Bayaw, ito ang tinatawag na koneksyon. Sa buong buhay mo, hindi ka makakakilala ng ganitong klaseng malaking tao. Bunso, mamaya pagdating ng chairman, doon ka lang sa malayo. Baka amoy mantika ka pa. Ipahiya mo lang ang pamilya natin. Bilisan nyo ayusin ang bakuran. Ilabas nyo ang pinakamasarap na tsaa. Kiangzi, ayusin mo yung suot mo. Huwag mong hayaang maliitin tayo. Andyan na sila, andyan na sila. Diyos ko, Rolls-Royce. Kakaunti lang ang ganyang kotse sa buong probinsya. Grabe ang dating. Siguradong malaking boss to galing sa Kapitolyo. Baka mga koneksyon ko na yan. Mahal, kilala mo sila. Teka, titingnan ko. Itong si boss. Hello po, hello po. Ako po si. Mahal. Bakit mo ko sinipa? Chairman, nakikiramay po kami. Si Chairman. Anong chairman? Lin Group. Tagalin Group siya. Impossible. Tingnan niyong mabuti. Ang nakatayo sa harapan ninyo ay ang chairman ng Lin Restaurant Group. Ang pinakamayaman sa industriya ng pagkain sa buong bansa, si Lin Fan. Ano ang tinawag niyo sa kanya kanina? Impossible. Impossible. Fan, anak ko. Sabi ko na nga ba't magiging matagumpay ang anak ko. Fancy, naging mahigpit si nanay sa'yo noon. Para rin yun sa ikabubuti mo. Ang palo ay tanda ng pagmamahal. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang laki na ng narating mo. Noong pinalayas mo ako 3 taon na ang nakalipas. Hindi yan ang sinabi mo. Dala lang ng galit ang mga nasabi ni nanay kanina. Aling ina ba ang hindi nagmamahal sa anak niya? Noong bata ka pa, ipinagtahi ka pa nga ni nanay ng jacket. Si Lola ang nagtahi ng jacket na iyon. Nagkamali si nanay, pasensya na. Fancy, pagpasensyahan mo na si nanay. Tama na, huwag ka nang magpahiya. Kahit pa siya na ang pinakamayaman. Apelyido pa rin niya ay Lin. Dugot laman pa rin siya ng pamilyang Lin. Anak ko pa rin yan. Tama na, tama na. Tigilan niyo na iyang pag-arte niyo. Naniwala naman kayo agad sa sinabi ko. Mahal, pinakamayaman sa probinsya. Yan. Gamitin niyo nga ang utak niyo. Umalis yan noon na walang-wala. Walang ni isang kusing sa bulsa. Naging pinakamayaman sa loob ng 3 taon. Itong mga kotse, renta lang yan. At itong mga tao, mga bayaran lang. Ginamit niya lang yung pera sa pagbenta ng baboy noon. Yung kakarampot na kinita niya, para umupa ng mga tao at magpasikat dito sa baryo. Nga, kaya pala parang may mali. Puro lang to palabas. Doon sa lugar ko sa probinsya. Ang renta sa Rolls-Royce, 2,000 lang isang araw. Mga bodyguard at extra, 100 lang bawat isa. Sa buong motorcade na to, pinakamahal na dyan nasa 100,000 lang. Ginastos na niya lahat ng ipon niya, para lang makapagyabang sa pag-uwi niya rito. Bunso, kailangan pa ba niyan? Sabi mo, ikaw at ang mga Tagalin Group, ay parang magkapatid kung magturingan. Bakit hindi ka naniniwala? Sinong executive ang kilala mo? Sige nga, sabihin mo ang pangalan. Si Manager Zhang ng Purchasing Department. Si Zhang Godong. Kagabi lang, kasama ko pa siyang uminom. Hanggang 2:00 ng madaling araw. Nakaakbay pa siya sa akin at tinatawag akong Kuya Gang. Narinig nyo?
Ang asawa ko at si Manager Zhang ay matalik na magkaibigan. Zhang Guodong. Kung ikaw talaga ang chairman ng Lin Group, imposibleng hindi mo siya kilala. Taba, tawagan mo si Zhang Guodong ng Purchasing Department. Sabihin mo sa kanya sa loob ng 10 minuto. Kailangan niyang makarating dito. Hindi siya darating. Walang ganyang tao sa Lin Group. Si Jipo, chairman. Tawagan mo na. Sino nga ipapatawag mo dyan sa kasabwat mo? Sa numerong wala namang silbi. Paano kung totoo nga? Hay hindi. Impossible. Ma, ano nang kinakatakot nyo? Paanong siya ang magiging pinakamayaman? Kung darating si Manager Zhang sa loob ng 10 minuto, kakainin ko ang lamesang to ngayon din. Nga. Kung manggagaling pa ng syudad, aabutin siya ng 2 oras kahit magmadali pa. Hayaan nyo siyang tumawag. Gusto kong makita kung hanggang saan. Ang pag-arte niyang yan. Zhang Guodong. Utos ng chairman. Sa loob ng 10 minuto, pumunta ka sa Linja Village. 1 segundong huli. Ang selyo ng purchasing department mo. Huwag mo nang itatak. Kuya Fan, sabi ni Zhang Guodong. Nasa bayan lang daw siya, may ka-meeting. Darating siya sa loob ng 8 minuto. Sa bayan, paanong nasa bayan siya? Di ba't kagabi lang kasama mo siyang uminom? Sabihin mo nga, saan kayo uminom? Sa syudad. Sa malaking hotel doon sa syudad. Anong malaking hotel? Anong pakialam mo kung saan? Basta nag-inuman kami. Anong kinatatakot mo, umaarte lang yan. Kami ni Zhang Guodong. Noong 1 buwan lang kami nagkita. Noong 1 buwan. Sabi mo kanina kagabi. Ano ba talaga, noong 1 buwan o kagabi? Kahit dumating pa si Manager Zhang, hindi pa rin yan mapapatunayan na ikaw ang chairman. Baka nga, isa ka lang sa Lin Corporation, na isang hamak na utusan, na nagnakaw ng pagka-importante ng boss mo. Gusto mo bang tawagan ngayon ang manager Wang ninyo, para tanungin mo siya kung ang Salin Corporation, kung ano ang itsura ng chairman? 6 na minuto na lang. 9.5 minuto na. Naligaw ba yung mga artistang kinuha mo? O baka ang nirentahan nilang sasakyan? Nasiraan sa daan? Sabi ko na nga ba? 10 minuto, para makapatawag ng isang executive mula sa Kapitolyo. Kahit sa imbentong kwento, hindi ka panipaniwala. 30 segundo, may 30 segundo ka pa. Pagkaubos ng oras, ang palabas mong ito ay dapat nang. President Zhang, mabuti at dumating ka. Alam kong hindi mo ako ipapahiya. Halika, ipakikilala kita. Mahal, Chairman Lin. Nalate ako ng 30 segundo. Nakikiusap po ako sa inyo. Ang 300 tao sa purchasing department. Dito lang po umaasa para kumain. Kung may parurusahan po kayo, ako na lang. Pakiusap po, huwag ninyong bawiin ang posisyon ko. Tumayo ka, Chairman Lin. Pagkatanggap ko po ng tawag ni President Zhao, ni hindi ko na pinatay ang makina at dumiretso na ako rito. Talagang hindi po ako nag-aksaya kahit 1 segundo. Pinapatayo ka ng chairman. Zhang Guodong, kilala mo ba ang taong ito? Chairman Lin, sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang taong yan. Sino siya? Sabi niya kagabi kasama ka raw niya. Umiinom hanggang 2:00 ng madaling araw. Nakaakbay ka pa raw sa kanya at tinawag siyang Kuya Gang. Gago, kasinungalingan yan. Kagabi nasa bayan ako para ayusin ang kontrata para sa logistics transfer station. Mahigit 10 tao ang pwedeng magpatunay. Ang kapatid-kapatiran mo. Mukhang hindi ka binibigyan ng respeto. Mahal, magsalita ka naman. Di ba sabi mo kay Boss Zhang, magkaibigang patayan kayo? Magsalita ka. Ako. Ang kilala ko ay ibang Boss Zhang. Hindi siya. Ibang Boss Zhang pa. Sa buong probinsya ng Linshi Group, ako lang ang nag-iisang Boss Zhang sa purchasing department. Tangina mo, sige, mag-imbento ka pa. Taba. Yung mga nalaman mo, basahin mo sa kanila para marinig. Ligang, lalaki, 32 taong gulang. Dating legal representative ng Provincial Engineering Company Limited. 6 na buwan nang sarado ang kumpanya. Walang anumang ari-arian na nakapangalan sa kanya. May utang na 5 milyon. Idineklara ng 3 korte bilang taong hindi mapagkakatiwalaan sa pagbabayad ng utang. Sa madaling salita, isa siyang notorious na manunuba. Mahal, nagsisinungaling lang siya, diba? Sabihin mo sa akin, ang mga nakapangalan sa kanya na Diumanoy Provincial Engineering Projects ay puro kasinungalingan. Noong tumatakbo pa ang negosyo niya, hindi niya binayaran ang sahod ng mga construction worker na nagkakahalagang 870,000. May utang din siya sa mga supplier
ng mahigit 3 milyon. Sa loob ng 6 na buwan, nagpalipat-lipat siya sa 4 na syudad para takasan ang mga utang niya. Gago ka, paninira lang yan. Ididemanda kita. Demanda. Nakatanggap ka na ng 6 na subwena mula sa korte. Alin doon ang sinipot mo? Impossible. Nagmamaneho ka ng mamahaling sasakyan. Nagsusuot ka ng mga branded. Binigyan mo pa ng Rolex ang tatay ko. Rolex. I-propose dito. Tito Lin, yang Rolex nyo na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Pakitingnan nyo po ang likod ng relo. Nakikita nyo ba ang mga salitang iyon? Sa ilalim ng overpass sa istasyon ng tren. 5 piso ang isa. Ano, tingnan nyo rin po ang harap ng relo. Yung logo ay nakaprinta lang. Matatanggal lang ito gamit ang iyong kuko. Pati yung axis ng second hand ay tabingi. Bawat isang ikot ay mabagal ng 3 segundo. Itong bagay na ito, noong nagtitinda pa ako sa night market, 2 piso lang ang bili ko dito. Kahit ibenta ko ng 5 piso, walang gustong bumili. 5 piso. Ligang. Niloloko mo ako gamit ang 5 pisong peke. Isinusuot ko itong basura, at ipinagyayabang sa harap ng buong nayon. Saan ko ilalagay ang mukha ko ngayon? Itay, may papaliwanag ko. Sino ang tatay mo? Manloloko ka. Ligang, sabihin mo nga sa akin. Niloloko mo ba ako mula pa sa simula? Nasaan ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, at ang mga malalaking proyekto? Lahat ba iyon ay peke? Sure. Pansamantala lang akong kinakapos sa pera. Kinakapos sa pera. May utang kang 5 milyon. Hindi ka nagbabayad ng utang. Ipinakasal mo ako sa isang taong hindi marunong magbayad ng utang. Ligang, ang iyong construction company. Noong nakaraang taon mula sa aking Lin Group, isa sa mga subsidiary, umutang ng materyales na nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. Nakuha na ang mga kargamento, pero ni Kusing walang binayad, tumakas pa. Ang utang na to, babayaran ngayon. Boss Lin, wala akong pera, wala talaga. 1,2 milyon. Wala. 3 oras lang ang nakalipas. Ginamit mo pa ang pera para sampalin ang mukha ng tauhan ko. Pinilit mo siyang lumuhod at tawagin kang Boss Lee. Tapos ngayon sasabihin mong wala. Nagkamali po ako. Hindi ko po alam na kayo pala ang boss. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng panahon. Panahon? 80 taong gulang na ang lola ko. Pero ni hindi niyo man lang siya binigyan ng pagkakataong mabuhay pa ng ilang araw. Hindi niyo ibinigay. Bakit naman kita bibigyan ng panahon? Sabihan ang legal department. Bukas, yung 1,2 milyong utang. Idaan sa legal na proseso. Nakuha ko po. Patay na. Tapos na ang lahat. Boss Lin, nagmamakaawa po ako sa inyo. Babayaran ko ang 1,2 milyon. Siguradong babayaran ko. Bigyan niyo po ako ng 3 buwan. Hindi, 1 buwan na lang. Pakiusap, huwag niyo pong idaan sa legal na proseso. Kapag na-freeze na ng korte ang mga ari-arian ko, talagang tapos na ako. Luluhod po ako sa inyo. Kahit anong ipagawa niyo, gagawin ko. Boss Lin, pakiusap po. Ligang, nasaan yung villa natin sa probinsya? Nasaan yung mga sasakyang nakapangalan sa'yo? At yung mga proyekto mo? Noong pinakasalan mo ako, sinasabi mong 10 milyon ang ari-arian mo. Puro kasinungalingan lang pala. Huwag mo akong istorbohin. Hindi mo ba nakikitang nakikiusap ako sa tao? Naiinis ako sa'yo. Noong tayo pa, lahat ng kaklase ko nasa abroad na. Sumama lang ako sa'yo kasi mayaman ka. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na isa ka palang manloloko. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang 3 taon. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Mula sa simula hanggang sa dulo. Hindi talaga kita nagustuhan. Ang habol ko lang ay ang lot ng pamilya nyo. Kapag na-demolish ang lupang ito, hindi bababa sa 2 milyon yan. Pinakasalan kita para lang makuha ang pera sa demolition. At pagkatapos ay tatakasan ka. Ligang, nandidiri ako sa'yo. Mataba. Kalagkarin mo ang asong ito palabas. At turnover sa legal at collections. 1,500,000 walang kulang ni Kusing. Ay demanda hanggang sa dulo. Masusunod. Chairman Lin, nakikiusap po ako. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan. Chairman Lin. Totoo ba ang sinasabi niya? Na hindi niya ako kailanman nagustuhan. Gusto niya lang makuha ang pera sa demolition. Papasok na ako sa baryo. Dumating na si Amy Wang. Ano? Pumasok na sa baryo si Amy Wang. Pumasok na sa baryo si Amy Wang. Si Amy Wang Jian Go.
Dumating na siya. Lin Fan. Huwag kang masyadong magdiwang. 5 taon na akong nagtatrabaho para kay Boss Wang. Ang department store company niya ay may mga branch sa buong probinsya. Kung nandito siya, hindi mo ako magagalaw. Tama. Siguradong darating si Boss Wang para suportahan tayo. Pagdating ni Boss Wang, kahit sino ka pang pinakamayaman, mag-uusap tayo ng maayos. Sa mundo ng negosyo may mga sinusunod na patakaran. Hindi porket may dala kang daan-daang bodyguard, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Lin Fan. Huwag mong isipin na dahil may dala kang daan-daang bodyguard, ay matatakot mo na ako. Sinasabi ko sa'yo, si Boss Wang Jianguo, ang nangunguna sa mga department store sa buong probinsya. Respetado ng lahat, nasa gobyerno man o sa ilalim ng lupa. Paparating na siya. Tama. Si Boss Wang at ang asawa kong si Qiangzi ay 5 taon nang magkaibigan. Subukan mong galawin kahit isang hibla lang ng buhok ni Qiangzi. Alam mo ba kung bakit darating si Boss Wang? Ngayon, ang nationwide logistics project ng Lin Group, nakuha na ni Boss Wang. At ako, ang nakatalagang mamahala. Sa buong proyektong ito, 500,000 ang sahod kada taon. Bukod pa ang komisyon dyan. Sa isang taon ng proyektong ito, ang turnover ay aabot sa 10 milyon. Kahit na ikaw pa ang kung anong, walang kwentang chairman. Sa mundo ng negosyo, kailangan mo pa ring sumunod sa mga patakaran. Hawak ni Boss Wang ang iyong logistics lifeline. Subukan mo akong galawin. Subukan mong galawin ako. Fanzi. Tama ang sinasabi ng kuya mo. Ikaw ang pinakamayaman. Ang kuya mo ang kanang kamay ni Boss Wang. Kung magsanib puwersa kayong magkapatid, wala nang makakatalo sa inyo. Pamilya naman kayo. Ano man yan ay pag-usapan ninyo ng maayos. Tama, magkadugo pa rin kayo sa huli. Fanzi, ikaw sa pera. Si Qiangzi sa mga koneksyon. Magtulungan kayong magkapatid. Narinig mo. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Pagdating ni Boss Wang, upo tayo para pag-usapan ang kooperasyon. Yung logistics project mo, ako na ang mamamahala para sa'yo. Anong tinatawa-tawa mo? Sa tingin mo, kaya kang protektahan ni Wang Jianguo. 5 taon ko nang kasama si Boss Wang. 5 taon. Ako ang nag-asikaso ng market para sa kanya. Nag-book ng mga warehouse. Sinamahan ko ang mga kliyente na uminom hanggang sa magsuka ng dugo. Kung hindi niya ako poprotektahan, sino pa? Kung gayon maghintay ka. Lin Qiang. Lin Qiang, lumabas ka riyan. Boss Wang, nandito ako, tulungan mo ako. Nagdala ng mga tauhan si Lin Fan para apihin ako. Nagpapanggap siyang mula sa Lin Group. Chairman. Boss Wang. Boss Wang, sa wakas dumating ka na. Tingnan mo siya. Nagdala ng daan-daang tauhan. Para manggulo dito sa bahay ko. Yang si Lin Fan, kapatid ko yan. Nagpapanggap na chairman ng Lin Group. Nag-aastang kung sinong makapangyarihan dito. Kinakampihan mo ako. Boss Wang. Chairman Lin. Nabalitaan kong pumanaw na raw ang matandang ginang. Nahuli ako ng dating. Boss Wang. Anong itinawag mo sa kanya? Lin Qiang, sinong gusto mong ipapatay ko? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ako, alam mo ba kung sino siya? 3 taon na ang nakalipas. Yung department store ko. May stock na 300,000 na hindi maibenta. Hinahabol na ako ng bangko para sa utang. Muntik na akong tumalon sa gusali. Siya, sa night market, sa likod ng isang mumurahing teppanyaki stall. Isang pangungusap niya lang ang nagligtas sa buhay ko. Blind box bundling. Hunger marketing. Narinig niya na ba ang mga terminong iyan? 3 taon na ang nakalipas. Sa buong China, iilan lang ang nakakaintindi niyan. Basta niya lang iyong sinabi. Yung 300,000 halaga ng paninda ko. Naubos lahat sa loob lang ng kalahating buwan. Mula noong araw na iyon, ako, si Wang Jianguo, utang ko na sa kanya ang buhay kong ito. Totoo ba iyan? Totoo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoo. Noon, siya ay nasa night market sa probinsya, nagbebenta ng pork chop. Kumikita ng 300 yuan sa isang gabi. Ibinalik niya ang 5,000 yuan na bayad sa pagkonsulta. Ayaw niya. Sabi niya, hindi mabibili ng 5,000. Isang department store. May utang na loob sa'yo ang boss. Dahil lang sa sinabi mong yan. 3 taon na akong kasama niya.
Kung sabihin niyang silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Ang kanyang logistics line, ang kanyang supply chain, ang negosyo niya sa buong bansa. Ako, si Wang Jianguo, naging tapat na alalay niya. Walang pag-aalinlangan. Hay, hindi impossible. Boss Wang, 5 taon na akong nagtrabaho para sa'yo. Palagi mong mataas ang tingin sa akin. Mataas ang tingin sa'yo. Lin Qiang, sa tingin mo, bakit ka nandito? Sa kumpanya ko. Sa posisyon mo ngayon. Ang kakayahan ko. Anong kakayahan mo? Kahit isang quarterly report, hindi mo kayang ayusin. 3 taon na ang nakalipas, sinuri ko ang file mo. Nakasulat doon na may kapatid ka. Ang pangalan ay Lin Fan. Dahil lang sa pangalan na iyan, itinaas kita mula sa pagiging warehouse administrator at ginawang supervisor. Akala mo ba, sarili mong galing kaya ka umangat? Dahil sa kanya. Ako, si Wang Jianguo, may utang na loob kay Boss Lin, na hindi ko kayang bayaran. Kaya ang magagawa ko lang ay maging mabait sa kuya niya. Bilang pag-aalaga na rin sa pamilya niya para sa kanya. Pero anong nangyari? Pinalayas niyo siya sa sarili niyang pamamahay. Nang walang-wala, habang siya sa labas, nagsikap para maging pinakamayaman sa probinsya. Habang kayo sa bahay, sinisipsip ang dugo niya. Tapos tatawagin niyo pa siyang walang utang na loob. Lin Qiang, ang down payment para sa mansyon mong may tanawin ng ilog. Sino ang garantor? Alam mo kung sino? Ako. Bakit ako ang gwarantor mo? Dahil ang kapatid mo ay si Lin Fan. Kung ganoon, ang gwarantor ng bahay. Kung hindi dahil kay Chairman Lin, ang asawa mo ngayon, nagbubuhat pa rin ng mga gamit sa bodega. President Lin, tungkol sa libing ng matanda, sabihin niyo lang po kung ano ang gagawin. Buong puso po akong tutulong. Salamat, President Wang. Ako na ang bahala sa lola ko. President Zhu, may itatanong lang ako. Ano po iyon, President Lin? Tao mo si Lin Qiang, tama. Empleyado siya ng kumpanya ko. Tao mo. Gamit ang pera ko. Gustong gibain ang bahay ng lola ko. Natinirhan niya ng 60 taon. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng lola ko. Nasa burol pa lang siya. Minamadali na niya ang mga construction worker na magsimula. Ngayon, sabihin mo paano mo to ayusin. Bahay yon ng lola ni Chairman Lin. Kakamamatay lang ng matanda, gigibain mo na agad. Tao ka pa ba, President Wang? Hindi ko alam na siya pala si President Lin. Hindi ko po talaga alam. Hindi mo alam na sarili mong kapatid siya. 6 na taon kang naging linta sa kanya. Tapos hindi mo siya kilala. Chairman Lin, naging pabaya ako sa pamamalakad ko. Simula sa araw na ito, tinatanggal na siya sa trabaho. Sa lahat ng branch ng department store natin. Hindi na siya kailanman matatanggap. Tanggal sa trabaho. President Wang, hindi niyo ako pwedeng tanggalin. 5 taon na akong nagtatrabaho sa'yo. 5 taon. 5 taon ka nang nagtatrabaho sa akin. Yung sinabi ko kanina, hindi pa ba malinaw? Paano mo nakuha yung pwesto mo? Dahil sa kapatid mong si Lin. Kung hindi dahil kay Manager Lin, kahit tagawalis hindi ka tatanggapin. Manager Wang, hindi niyo po pwedeng gawin to. May binubuhay po kaming pamilya. Huwag kang umarte sa akin na mahirap ka. At ngayong napag-usapan na rin lang ang pera. Lin Qiang, ikaw na mismo ang magsabi. Nasaan ang 300,000 pondo ng kumpanya? Anong 300,000? Huwag kang magkunwari. Noong nakaraang buwan sa audit report, yung 300,000 para sa logistics. Ikaw ang nag-aproba. Nasaan ang pera? Nasaan ang mga produkto? Hindi tumutugma sa records. Akala mo hindi ko alam. Matagal na kitang pinagbibigyan. Dahil sa respeto ko kay Manager Lin. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ang 300,000. 300,000. Lin Qiang, sabi mo magpapatayo ka ng villa. Yung parte mong 250,000. Hindi ba't pera yan ng kumpanya? Manahimik ka. Nangulimbat ka ng pondo. Ginamit mo ang pera ng kumpanya para magpatayo ng villa. Tatanungin kita, yung 2 milyong utang mo sa credit card. Anong ipambabayad mo dyan? Sabi mo gagawa ka ng paraan. 2 milyon. CJ, Lin Qiang, 8,000 lang ang sahod mo. Pero may utang kang 2 milyon. Tapos ang lakas pa ng loob mong mangupit ng pera ng kumpanya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Manager Wang, Boss Wang, babayaran ko po agad. Pakiusap po, wag ninyong itawag sa pulis. Babayaran. Anong ipambabayad mo? Maxed out na ang credit card mo. Nakaloon ang bahay. Nakaloon din ang sasakyan. Buhay mo ang ipambabayad mo. Director Lin. 300,000 pondo ng kumpanya. Kayo po ang magsabi kung anong gagawin. Lagot na. Lagot na talaga. Hindi ko mabayaran ang credit card. Ngayon kailangan ko pang bayaran ang pera ng kumpanya. Sinira mo na ang pamilyang ito. Lin Fan, kapatid mo ako.
Tulungan mo ako. Ang 300,000 para sa'yo. Barya lang yan. Tatlong taon na ang nakalipas. Noong pinalayas mo akong walang-wala, nagmakaawa rin ako sa'yo. Anong sinabi mo? Sabi mo, ang pamilyang ito ay walang lugar para sa akin. Ang bahay ni Lola. Sino mang mga has na galawin kahit isang bato nito. Sisiguraduhin kong sa buong buhay niya, hindi na siya makakabangon pa. Lin Fan. Wala kang konsensya. 9 na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Lumaki ka sa gatas mula sa akin. Ngayong mayaman ka na, tumigas na ang pakpak mo. Hinahayaan mo lang na panoorin. Na makulong ang sarili mong kapatid at wala kang pakialam. Tao ka pa ba? Iniluwal mo nga ako. Oh, tapos. 6 na taong gulang pa lang nagtatrabaho na ako sa bukid. 10 taong gulang pa lang nag-aalaga na ako ng baboy. Sa edad na 18, ang sulat ng pagtanggap sa akin sa kolehiyo. Pinunit ninyo. Nang isinilang mo ako. Anak na lalaki ba ang isinilang mo? O isang hayop? Wala akong pakialam. Galing ka sa tiyan ko. May utang ka sa akin. 300,000. Maglabas ka ng 300,000 para iligtas ang kuya mo. At para sa amin ang tatay mo. Ibili mo kami ng bahay para sa aming pagtanda. 4 na taon na ang nakalipas. Para sa pasaporte ni Lin Xu. Ipinagbili ninyo sa halagang 5,000. Ang babuyan na pinaghirapan ko ng 6 na taon. Sa mga siga ng ating baryo, 3 taon na ang nakalipas. Para sa bahay ni Lin Qiang na malapit sa eskwelahan. Mas pinili niyo pa akong palayasin sa bahay. Kaysa ibalik sa akin. Ang 200,000 na para sa kasal ko. Sabi mo umalis ako. At huwag na huwag nang babalik. Ngayon, nakahiga ka riyan sa sahig. Nagwawala para humingi ng pera. Sa tingin mo ba maaawa ako? Ikaw na walang utang na loob. Hindi ka mamamatay ng maayos. Huwag mo akong pilitin. Anong gusto mong gawin? Kung ngayong araw, hindi ka maglalabas ng 300,000. Bukas, pupunta ako sa korte ng probinsya para idemanda ka. Ay demanda kita dahil sa pagpapabaya sa mga magulang mo. Papupuntahin ko lahat ng reporter sa buong probinsya para kunan ka. Ipapa-expose kita sa telebisyon. Dahil hindi mo inaalagaan ang nanay at tatay mo. Tingnan natin kung itong walang kwenta mong kumpanya. Paano pa magpapatuloy? Subukan mo. Hayaan mo siyang matapos magsalita. Hindi lang kita idedemanda. Upo ako sa labas ng kumpanya mo. Magdadala ako ng karatula. Para malaman ng buong Pilipinas. Na si Lin Fan ay isang suwail na anak. Ang stock price mo. Pababagsakin ko lahat. Maniwala ka man o sa hindi. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin ito. Hindi ka nakikinig. Pasaway ka. Pinalayas kita. Para magtanda ka. Para magtanda ako. Ang ipon ko sa loob ng 18 taon. Sinimot mo lahat. Ibinili mo ng bahay si kuya. Ibinayad mo sa matrikula ni ate. Inubos mong lahat. Tapos basta mo na lang akong pinalayas. Yan ba ang tinatawag mong pagtuturo ng leksyon? Ako ang tatay mo. Kaya ang kunin ko ang pera mo. Ay karapatan ko. Karapatan mo. CJ. Inalagaan ka ni Lola sa loob ng 40 taon. Tapos pinalayas mo siya at pinatira sa bodega. Karapatan mo rin ba yon? Huwag mong gamitin ang lola mo laban sa akin. Ginagamit kita. Noong gabing namatay si Lola, ano ang ginagawa mo? Kasama mo si kuya na nagkukwenta ng budget para sa pagpapatayo ng villa. Nalagutan na ng hininga si Lola, pero ni hindi mo man lang binuksan ang pinto ng kwarto niya. Maghintay ka. Bukas na bukas, pupunta ako sa probinsya. Gusto kong makita kung kaya mong tiisin na ang sarili mong ama ay namamali mo sa'yo. Tigilan niyo na yung pag-iyak niyo. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kuya, ibenta mo yung mansyon mo sa tabi ng ilog. Utang sa bahay mga credit card. Yung 300,000 na pera ng kumpanya ni Eng Iwang. Bayaran lahat. Kung may kulang pa pagkatapos maibenta ako na ang magpupuno. Ibenta ang bahay. Saan ako titira? Dito.
Sa lumang bahay, ako na ang gagastos sa pagpapaayos. Kasya na yan sa buong pamilya mo. Titira sa probinsya. Paano yung bilingual kindergarten ng anak ko? Paano na? Sa elementarya sa probinsya na mag-aaral ang anak mo. Sa tingin mo nakakahiya? Pwes dalawin mo na lang ang tatay niya sa kulungan. Mas desente. Yung bahay na tinirahan ni Lola ng 60 taon. Yung bahay na iyon, gibain. At magpatayo ng musolyo sa kinatatayuan nito. Sa buong buhay ni Lola, hindi siya nakaranas ng ginhawa kahit isang araw. Ngayong wala na siya. Patitirahin ko siya. Sa pinakamagandang lugar. Paano naman ako? Anong gagawin ko? Magsaka ka mag-alaga ng baboy. Gawin mo kahit ano. Di ba sabi mo isa lang akong hamak na taga-bukid? Ngayon ikaw naman ang gumawa. Tol. Paano ako? Hindi ko na problema yan. Yung 1,500,000 na utang sa akin ni Ligang. Hahabulin yan ng mga abogado ko hanggang sa dulo. Yung utang mo sa kanya, kayo na ang mag-usap. Ito ang mga kondisyon. Pumayag kayo. Pera ng kumpanya ni Kuya. Ako na ang magbabayad para sa kanya ngayon. Dahan-dahan lang sa pagbenta ng bahay. Hindi ko kayo pipilitin. Hindi ako papayag. Taba. Tawagin mo ang abogado. Lolo, pumayag na po kayo. Kapag nakulong si Kiangzi, wala na talaga ang pamilyang to. Lola, itatayo po kayo ng apo ninyo ng pinakamagandang hardin. Mula ngayon tuwing araw ng mga patay, babalik ako para dalawin kayo.